Nagsisimula ang kwento sa isang lalaking nagsasabing kailangan niya ng talento. Gusto niyang maging isang tao at sapat na para sa kanya ang isang talento. Handa siyang gawin ang lahat at pinili niyang wakasan ang kanyang pag-iral. Kinabukasan, pinag-uusapan ng lahat sa paaralan ang kakaibang mga talulot na nagsusulputan sa buong lungsod. Ang ating pangunahing tauhan na si Toya ay sinasabihan ng sarili na mag-focus at huwag hayaang guluhin siya ng iba. Ipinakilala ng guro ang isang bagong estudyante ngunit hindi man lang siya pinansin ng babae. Ang pangalan niya ay Heido at simple lang siyang nagpakilala kay Toya. Hindi naman ito inisip ni Toya at nagsisimula ang klase. Pagkatapos, muling nakita ni Heido si Toya at tumitig ng malalim sa kanyang mga mata. Sinabi niya na talagang kunot na kunot ang kanyang kilay at may eye bags siya sa ilalim ng mga mata. Nagulat si Toya at umalis upang hindi siya mahuli sa cram school. Nakausap ni Heido ang isang nagngangalang Numan at sinabing naiintindihan na niya ngayon. Matapos pagmasdan ng husto si Toya, masasabi niyang tiyak na taglay nito ang isang bagay sa kanyang mga mata. Sa ibang lugar, labis na takot ang isang babae dahil siya ay napunta sa kamay ng isang taong may kakaibang pag-iisip. Sinabihan siya ng lalaking ito na huwag mag-alala. Ngunit hindi nagtagal ay nawalan na siya ng buhay. Nang gabing yon, hindi nasisiyahan si Toya sa mga resulta ng isang kamakailang pagsusulit na kinuha niya. Hindi ito sapat para sa kanya at desperado siyang makahanap ng sarili niyang talento. Wala siyang pakialam kung ano ito at isa lang ang sapat. Gusto niya ito higit sa lahat at gagawin niya ang lahat para magkaroon nito. Sa ibang dako, dumating ang ilang pulis matapos makatanggap ng reklamo tungkol sa malakas na sigawan. Nakahanap sila ng isang lalaki sa malapit at lumabas na siya ang naging sanhi ng pagkamatay ng babae. Ilang sandali pagkatapos, napadpad si Toya sa eksena at nakita na ang psychopath ang naging sanhi ng pagkamatay ng mga pulis. Galit si Toya at dumating si Heido upang magtaka kung nagseselos siya. Ipinaliwanag niya na may tatlong emosyon ang nararamdaman ng isang tao kapag nasasaksihan ang talento ng iba. Ang mga emosyong ito ay pagkamangha, takot, at inggit. Higit sa lahat, ang mga nagnanais ng talento ay nakakaramdam ng inggit. Mukhang kilala ni Heido ang sikupatang nagngangalang Fish at nakikita niyang nasisiyahan nito. Nagpasalamat si Fish sa kanya dahil lubos siyang nagpapasalamat sa pagbibigay nila sa kanya ng talento. Bilang pagpapakita ng pasasalamat, balak niya silang gawing isang uri ng handog para sa kanya at sinalakay niya sila. Nakatakas ang ating mga bayani at ipinakilala ni Heido si Toya kay Numan. Ipinaliwanag niya na may isang bagay na makapagpapabalik sa mga talento ng isang taos. Mga nakaraang buhay anuman ang kawalang silbi ng mga ito sa buhay na ito. Pagkatapos ay nagtataka siya kung ano ang gagawin ni Toya kung magkaroon siya ng pagkakataong gamitin ito. Tinatawag niya itong sangay ng muling pagkakatawang tao at naglabas siya ng isang talam. Sinubukan ni Toya na pigilan siya sa pagtatapos ng sariling buhay ngunit huli na. Ginamit ni Heido ang talam sa sarili niya at nakakuha ng ilang talento. Ang isa ay ang tagatanggal lamang loob at ang isa pa ay ang tagatanggal ulo. Nagulat na nanood si Toya at naunawaan niyang dito nang gagaling ang mga talulot. Agad na pumasok sa labanan si Heido at hinati niya si Fish. Samantala, ipinapaliwanag ni Numan na ito ang reinkarnasyon. Gamit ang sangay ng reinkarnasyon, maaaring makuha ang mga talento mula sa nakaraang buhay. Ang mga nakamit ang reinkarnasyon ay tinatawag na mga nagbabalik. Ang mga talulot naman ay patunay na nakuha ng isa ang kanyang talento mula sa dating buhay. Kahit ang mga pinakabantog na bayani at walang kapantay na henyo ay tao pa rin. Dapat silang tuluyang mawala ngunit ang kamatayan ay nagdadala rin ng bagong buhay. Nangangahulugan ito na ang mga talento ng pinakamahuhusay na tao sa kasaysayan ay muling isinisilang sa isang siklo ng reinkarnasyon. Ang sangay ng reinkarnasyon, nagbabalik ng talento mula sa iyong nakaraang buhay ngunit hindi ito namimili ng mga talento. Sa isang banda, nariyan ang mga dakila na bayani ng kasaysayan na ang talento ay humantong sa ikabubuti ng sangkatauhan. Sa kabilang banda, may mga taong tulad ni Fish. Sila ang mga kriminal, mga nagpahamak sa buhay, at mga diktador ng mundong ito. Yaong mga ang talento ay nagdulot ng kapahamakan sa sangkatauhan. Ang mga taong ito ay tinatawag na mga makasalanan at sila ay muling isinisilang gayon din.
Nagbabala ang Newman na laging may posibilidad na ang buhay ng isang tao ay magwawakas na lamang matapos gamitin ang sanga nang hindi man lang nabubuhay muli ang anumang talento. Sa kabila ng lahat ng sinabi, nagtataka si Newman kung gagawin ito ni Toya. Maaaring wala siyang talento at may pagkakataong maging isang makasalanan siya. Sinabi ni Newman na hindi niya ito sisisihin sa pag-aatubili ngunit ngumiti lang si Toya. Samantala, iniinis ni Fish si Haido sa pagsasabing kulang ang kanyang kasanayan sa espada. Hindi siya magpapapi at naglabas siya ng isa pang talento. Hindi humanga si Fish sa kanyang talam ngunit inihayag ni Haido na marami pa siyang ganoon. Ang kanyang susunod na atake ay labis na ikinagulat nito at tinapos niya si Fish. Sinabi ni Haido kay Newman na tapos na ang kanyang misyon at nagulat siya. Upang makita na wala na si Toya. Maraming talulot ang kumakalat sa lugar at nakikita naming nagmumula ang mga ito kay Toya. Noon mismo, nakikita namin si Toya bilang isang bata. Desperado siyang sinusubukang abutin ng isang pinangalanang ngunit hindi niya ito nagawa. Nang magising siya, ipinaliwanag ni Haido na ligtas na siyang naging isang returner. Hindi niya maiwasang mapansin na mayroon siyang masamang panaginip kaya nagpaliwanag si Toya. Inihayag niya na mayroon siyang nakatatandang kapatid na magaling sa lahat ng bagay. Kasama dito ang academics, martial arts, at maging ang sining. Tinawag siyang henyo ng mga tao at nakamit niya ang katanyagan at kayamanan. Sa murang edad, alam ng lahat na maganda ang kanyang kinabukasan at kabaliktaran naman ito para kay Toya. Ang kanyang kapatid ay nag-uuwi ng gintong medalya para sa iba't ibang tagumpay habang si Toya ay walang naiuwi. Si Toya ay itinuring na isang kabiguan at tinatawag siya ng kanyang ama na isang batang walang kakayahan. Sa kasamaang palad, nagkasakit ang kanyang kapatid at pumanaw ito. Ang mas malala pa, sinisi ng kanilang mga magulang si Toya at pinaalis siya sa bahay. Kaya naman nagpasya si Toya na ipahiya sila gamit ang sarili niyang talento. Gusto niyang maghayganti sa lahat ng mga taong minamaliit siya. Gayunpaman, higit sa lahat, nais ni Toya na patunayan sa kanyang sarili na may kakayahan siya sa isang bagay. Pagkatapos, dinala ni Hyrule si Toya para makilala si Newman. Ipinaliwanag niya na ang natitirang bahagi ng kanilang grupo ay nasa mga misyon upang sugpuin ang masasamang returner. Muling ipinaliwanag ni Newman na ang sangay ng reinkarnasyon ay hindi namimili sa pagitan ng mga talento. Walang problema ang kanilang grupo sa mga talento ng mga dakila na nakikinabang sa sangkatauhan. Gayunpaman, kapag ang muling isinilang na talento ay nabibilang sa mga katulad ni Fish na nagdudulot ng pinsala sa sangkatauhan, dapat silang sugpuin. Iyan ang isa sa kanilang mga responsibilidad bilang mga returner na nagising sa mga talento ng isang dakila. Sinabi niya na ang isang muling isinilang na talento ay parang isang regalo mula sa langit, hindi ito dapat ipagyabang kundi gamitin para sa ikabubuti ng sangkatauhan. Matapos iyon, sinabi niya na ipapasama niya si Toya kay Hyrule sa isang bagong misyon. Ang kanilang target ay ang makasalanang kilala bilang si Vlad III. Gayunpaman, hindi lamang nila layunin na tuluyan siyang itigil. Gusto ni Newman na may matutunan kaya nais niyang abalahin ni Hyrule ang kalaban at panatilihing magpapatuloy ang labanan hanggat maaari. Kailangan niyang patagilan ito at matutuluyan lamang niya siyang itigil pagkalipas ng 10 minuto. Kung mas tumagal pa roon, matutuklasan ang target, kanilang mga talento. Para kay Toya, gusto ni Newman na ipadala niya sa kanya ang pinakamaraming impormasyon tungkol sa target at sa kapaligiran nito hanggat maaari. Magsisimula ang operasyon sa loob ng 2 araw dahil may gustong gawin si Newman bago pa man yun. Nang gabing yun, nakita ni Toya ang isang babaeng nalooban. Binalaan ni Newman na madilim ang ilaw at mahirap makita kaya delikado ito. Walang pakialam si Toya at handa siyang manghimasok. Pinaalalahanan siya ni Newman na bago pa lang siya sa buong usapin ng reinkarnasyon kaya hindi siya dapat masyadong padalos-dalos. Ginamit ni Toya ang sangay ng reinkarnasyon at tinawag ang kanyang talento. Tinawag ang kanang braso ng magnanakaw. Ang magnanakaw ay tumakbo sa harap niya at ginamit ni Toya ang kanyang kakayahan. Inakala ng magnanakaw na nakatakas na siya at nagtaka ang babae kung bakit walang ginawa si Toya. Sinabi ni Toya sa kanya na manatiling kalmado dahil nakuha niya ang lahat ng gamit nito. Ngunit hindi nagpasalamat ang babae dahil ipinaliwanag niya na ito ay isang designer bag. Ang bag ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng gamit niya kaya hinabol niya ang magnanakaw.
Samantala, ipinaliwanag ni Newman kung paano gumagana ang kakayahan ni Toya. Mayroon lamang itong abot na 70 sentimetro at walang puwersang pang-atake. Ang limitadong kondisyon ng kanyang kakayahan ay ginagawa itong mapanganib gamitin. Gayunpaman, hanggat nasa sakop siya, magagawa ni Toya na labagin ang mga batas ng physics at kuhanin ang laman ng kahit ano. Lumabas na hindi lang ang laman ng pataka ng babae ang kinuha ni Toya. Kinuha niya ang dugo ng magnanakaw para magkaroon nito ng anemia. Lubos na humanga si Newman dahil nagawa ni Toya na gawing kabutihan ang kasamaan. Pinatunayan nito na naiintindihan niya ang ideal sa likod ng talento. Hindi ang talento mismo ang mahalaga kundi kung paano mo ito ginagamit. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula ang kanilang misyon at natagpuan nila si Vlad. Hindi nag-aksaya ng oras si Vlad at siya. Agad na inatake si Heido gamit ang kanyang talento. Nakagawa siya ng matutulis na tinik mula sa lupa at nahirapan si Heido na salagin ang lahat ng ito. Naisip niya na dapat ay pinatatagal niya ito pero hindi man lang siya makalapit dito. Ipinaliwanag ni Newman na sinusuri na niya ang datos ngayon kaya kailangan lang ni Heido na patuloy na mag-focus sa misyon. Malinaw na alam ni Vlad na darating sila dahil labis siyang handa. Kung hindi mag-iingat si Heido, maaaring mawalan siya ng buhay. Sinabi ni Newman sa kanya na hintayin ang tamang pagkakataon pero mas madaling sabihin kaysa gawin. Sinabi ni Heido na ang kanyang mga tinik ay maaaring lumabas mula kahit saan at hindi niya kayang umiwas sa mga ito habang buhay. Nagsisimula ng maghinala si Vlad, habang nagtataka siya kung bakit hindi umaatake si Heido. Nang sandaling yon, sinabi ni Newman kay Toya na kailangan niyang magmadali. May kakaiba sa galing ni Heido sa paggamit ng espada at dahil dito ay labis siyang natutuwa sa mga labanan. Nagiging matindi na ang laban at tiyak na malalagay siya sa kapahamakan. Muling sumalakay si Vlad ngunit ginamit ni Heido ang kanyang kahangahangang kakayahan para itaboy ito. Nagpasya si Heido na hindi para sa kanya ang pagtatanggol kaya oras na para sumalakay. Sinubukan siyang pigilan ni Newman ngunit huli na. Hinaranggan ni Vlad ang kanyang atake at ibinunyag na hinihintay niya ang sandaling ito. Nakatama siya ng diretso at lumipad si Heido. Ipinahayag ni Newman na sila nabigo sa kanilang misyon at sinabihan niya si Toya na umurong. Gayunpaman, hindi gumalaw si Toya at patuloy siyang nanood. Naghanda si Vlad upang wakasan ang buhay ni Heido ngunit mabilis siyang pinigilan ni Toya. Nagulat si Vlad dahil may pader siya na dapat nagpoprotekta sa kanyang likuran. Namangha si Heido nang makita niya ang kumikinang na braso at napagtanto niyang si Toya yun. Ipinaliwanag ni Toya na 10 minuto na ang lumipas kaya naisip niyang tutulong siya. Bumagsak si Vlad sa lupa at nagtaka si Heido kung tapos na ang laban. Buhay pa rin si Vlad at masasabi niyang si Toya ay isang bagong returner. Nararamdaman niya na si Toya hindi pa sanay sa kanyang kakayahan dahil pinalampas niya ang isang magandang pagkakataon upang manalo sa laban. Tinawag niyang Hangul si Toya at sinabing tatapusin niya ang buhay nilang dalawa. Doon naman, isang misteryosong boses ang nagsabi kay Vlad na umatras. Inutusan nito si Toya na mag-ingat dahil tatapusin nito ang buhay niya kung gagawa siya ng hakbang. Sinabi nito kay Vlad na umatras muli at sinubukan ni Vlad na ipaliwanag na malapit na niyang tapusin ang laban. Nainis ang boses at sinabing hindi na ito uulit. Sinabi ng boses kay Toya na kamukhang kamukha niya ang isang tao at umalis sila. Tapos na ang kanilang misyon kaya sinabi ni Newman sa kanila na umalis. Bahay. Maya-maya ay natagpuan ni Vlad si Toya at tinawag siyang magnanakaw. Pinatay ni Toya ang kanyang telepono upang hindi marinig ni Newman at iginiit ni Vlad na ibalik niya ang isang bagay. Sinabi ni Toya na hindi niya alam ang pinagsasabi nito ngunit hindi ito pinaniniwalaan ni Vlad. Sinabi ni Vlad na tigilan na siya sa pagloloko dahil alam niyang si Toya ang nagnakaw ng kanyang talento. Naglabas si Toya ng masamang ngiti at nagtaka kung may nasabihan si Vlad tungkol sa nawawala niyang talento. Sinabi ni Vlad na ang ganoong kahihiyan ay masyadong kaiyahiya para banggitin kaya hindi niya sinabi sa sinuman. Iyon mismo ang gustong marinig ni Toya at sinabi niyang ito na oras na para magwakas ang buhay ni Vlad. Ginagamit ni Toya ang sanga ng muling pagsilang. Ngunit sa pagkakataong ito, ang isa pa niyang braso ay nagkakaroon din ng bagong anyo. Tinatawag niya itong spoils of the thief, at ginagamit niya ang talentong ninakaw niya kay Vlad. Tinawag niya itong ultimate impaler, at ito ang nagtapos sa buhay ni Vlad.
Sabi ni Toya na nagpapasalamat siya at tinitiyak niya kay Vlad na gagamitin niya ang talento nito sa paraang hindi nito kailanman mapapangarap. Pagkatapos, idineklara ni Toya na hindi siya interesado sa pagtulong sa sangkatauhan. Wala itong kinalaman sa kanya, lalo na ngayon na ang anumang talento na naisin niya ay kanya na. Nais ni Toya ang talento ng higit pa sa kahit ano pa at wala siyang pakialam kung ito ay pag-aari ng isang dakila o ng isang makasalanan. Patuloy siyang kukuha ng mga talento mula sa kanila ng paulit-ulit hanggang sa wala nang matira. Kapag nakuha na niya ang lahat ng talentong nais niya, siya ang magiging pinakamay talentong tao sa kasaysayan. Una ay iniisip niyang maabyute niya si Seiya ngunit pagkatapos ay napagtanto niyang malalampasan pa nga niya ito nang walang alinlangang. Tumatawa si Toya ng baliw-baliwan dahil hindi na siya makapaghintay sa sandaling ito. Ang huling tatawa ay hindi ang mga dakila o ang mga makasalanan, sa halip ay siya. Kinabukasan ng si Toya, nagising, sinabi ni Numa na may napansin siyang kakaiba. Gabi na kung matulog si Toya kakabasa, na tila hindi na kailangan dahil nakakuha na siya ng talento. Naalala ni Toya kung paano niya hinarap si Vlad ngunit syempre ayaw niyang malaman ng sinuman kung ano ang tunay niyang kapangyarihan. Nagpalit siya ng usapan at nagtaka kung ano ang nakatakda para sa araw na ito. Tulad ng dati, isasagawa nila ang pagsugpo sa masasamang bumabalik. Ipinadala siya ni Numan sa gym kung saan niya ginaisang si Haido. Buong gabi nag-ensayo si Haido ngunit tinawag din itong aksaya ni Numan. Mayroon na silang mga talento ngayon at ang mga yon, ang mga talento ay higit pa sa anumang makakamit sa pamamagitan ng pagsasanay. Oras na para sa kanilang misyon kaya inihayag ni Numan na ang kanilang target ay isang lalaking nagngangalang Gacy. Nagbibihis siyang parang payaso at nililinlang niya ang kanyang mga biktima. Sinabi ni Numan sa kanila na maging mapagbantay dahil nakapasok na sila sa teritoryo nito. May mga lubid saan man at lumitaw si Gacy sa kanyang unang atake. Nag-reinkarna si Haido at agad na nalaman ni Gacy na isa siyang manlalaban sa malapitan. Sigurado si Gacy na mananalo siya hanggat mapapanatili niya ang kanyang distansya. Talagang kumpiyansa siya at sinabing ang kanilang mga buhay ay natapos na. Ikalawa ay pumasok sila sa kanyang teritoryo. Mabilis na nagwakas ang kanyang kumpiyansa nang gawin ni Haido ang nararapat sa kanya at nagtapos ang kanyang paglalakbay. Mas malamig si Numan gayunman dahil ang plano ay bigyan si Toya ng pagkakataong makakuha ng karanasan. Nag-apologize si Haido at sinabihan lang siya ni Numan na kunin ang sanga ni Gacy. Sa malapit, nakita natin na pinapanood ang ating mga bayani. Isang grupo ng mga misteryosong sundalo ang pinupuntirya si Gacy ngunit ngayon ay ibinaling nila ang kanilang atensyon sa ating mga bayani. Nagsasagawa sila ng malaking investigasyon at determinado silang malaman ang katotohanan sa likod ng mga pedal shedders. Nang gabing yun, tumatakbo upang iligtas ang kanyang buhay ang isang lalaki na nagngangalang Edward habang hinahabol siya ni Haido. May ilang mansanas na nahulog mula sa kung saan at si Edward ay napatumba sa lupa. Sabi niya na kailangan nilang gumawa ng mas mahusay kaysa doon at nakatakas siya. Nakita natin na isang lalaki na nagngangalang Newton ang sumubok na pigilan siya at ang kanyang talento ay tinatawag na bunga ng grabidad. Isang babae na nagngangalang Einstein ang kasama niya at ang kanyang talento ay spatial translocation. Nag-teleport siya sa likod ni Edward at pagkatapos ay pinaghiwalay niya ang braso ni Edward gamit ang teleportasyon. Nagtataka si Newton kung bakit hindi na lang niya tinanggal ang ulo nito gamit ang teleportasyon kaya ipinaliwanag niya na hindi siya marahas. Ang mga sundalo ang nagtatapos ng buhay kaya iiwan niya yon sa iba. May dumating pang ibang lalaki na may baril upang sabihin kay Edward na tapos na ang lahat. Ginagamit ni Edward ang pagkakataong ito at pininsala niya ng husto ang mukha at mga mata ng lalaki. Sinabi niya na magiging isa pa ito sa kanyang koleksyon ng specimen ngunit nakakagulat na bumangon ang lalaki at binaril siya. Pinuri ng lalaki ang pambihirang talento ni Edward ngunit gusto rin niyang ipakita ang kanya. Ang pangalan niya ay Hiroshi at ang kanyang talento ay tinatawag na Undead Soldier. Sinubukan ni Edward na tumakas ngunit pinigilan siya ng isang malaking grupo ng mga clone. Ang pangalan ng lalaking ito ay Drish at ang kanyang talento ay tinatawag na The Replicator. Sumama si Haido sa iba pang miyembro ng grupo, at napagtanto ni Edward kung sino sila. Sila ang mga tina-target ang lahat ng Sinner Returners. May mga chismis na kumakalat tungkol sa kanila at tinatawag silang Forest of the Greats.
Ang buhay ni Edward ay nagwakas at pinuri ni Newman ang lahat sa mahusay nilang trabaho. Nakumpleto nila ang isa pang misyon at nabawi ang isa pang sangay ng reinkarnasyon. Isang babaeng nagngangalang Nightingale ang nagtataka kung may nasaktan at nalaman natin na ang kanyang talento ay tinatawag na Angel of Healing. Niyakap niya si Hiroshi at nagsimula itong gumaling. Alam ni Nightingale na si Hiroshi ay immortal ngunit sinabi pa rin niya rito na huwag itong magpakapagod. Nais ni Newman na makuha rin niya ang ganoon. Gamutan at pinagsisisihan niyang hindi niya hinayaan ang sarili niyang masaktan. Pagkatapos, kinausap ni Haido si Toya at sinabi sa kanya na sana ay sumama siya sa kanila. Sinabi ni Toya na hindi siya nakasama dahil abala siya sa pag-aayos ng posisyon at cable ng mga monitor sa kanilang base. Dismayado si Haido dahil sa wakas ay hawak na ni Toya ang talento na pinapangarap niya. Pero hinahayaan niya itong masayang para lang gumawa ng mga gawain. Sabi ni Toya, hindi naman yun malaking bagay dahil nasisiyahan siya sa paggawa ng maliliit na gawain. Nagpapasalamat si Newman sa paggawa niya nito dahil wala silang gaanong masisipag na tao na tulad niya sa gubat. Marami ng tao rito ngayon pero hindi pa ito ang kanilang kumpletong listahan. Sabi ni Haido na ang lahat dito ay tulad lang ni Toya. Ang sama ng loob sa sarili ang nagtulak sa kanila para maghanap ng talento. Gusto nilang baguhin ang kanilang sarili at maging kakaiba. Maya-maya, sinabi ni Ain na tutol siya sa pagkakaroon ni Toya rito. Sinabi niya sa iba na huwag na silang maglokohan dahil ang talento ni Toya ay hindi galing sa isa sa mga dakila. Mas malala pa, ang kanyang talento ay mula sa isang kriminal. Masama ito at sabi niya na si Toya ay hindi isang taong mapagkakatiwalaan. Ipinaliwanag ni Newman na maaaring nabuhay niya muli ang talento ng kanyang nakaraang buhay ngunit hindi ibig sabihin na siya ay nagiging parehong tao. Bukod pa rito, ang kanyang talento ay nagmula sa isang tao na tulad ni Robin Hood sa lipunan. Hindi ito pinaniniwalaan ni Ain lalo na dahil tumakbo siya palayo kasama ang sanga sa unang beses na nakita niya ito. Hindi yun isinusumbat ni Newman sa kanya dahil ginawa niya ang pinakamainam na hakbang para makamit ang kanyang mga layunin. Binasag ni Haido ang pagtutuon ng pansin at sinabi na tingnan na lamang nila kung paano ang takbo ng mga bagay sa loob ng ilang panahon. Naniniwala si Haido kay Toya at mayroon siyang pag-endorso nito. Sa wakas ay umatras si Ain at pumayag siyang maghintay. Pagkatapos, nagtataka si Haido kung bakit hindi gaanong nababahala si Toya. Maraming paghihirap ang pinagdaanan niya para makamit ang kanyang talento at binaliwala lang siya ng iba na parang wala lang. Sa mga sandaling yun, napansin ni Toya na nakabukas ang mga ilaw sa kanyang bahay. Nagulat siya nang makita niya sa loob ang isang lalaki na nagngangalang Atsuki. Matagal na mula nang huli silang magkita at nagdala si Atsuki ng ilang regalo para kay Toya. Hindi siya makahanap ng mga magasin na may hindi angkop na nilalaman sa kanyang apartment kaya binilhan niya si Toya. Sabi ni Toya ay itatapon lang niya ang mga yun at sabi ni Atsuki na hindi pa rin siya nagbabago. Si Toya ay kasing sarkastiko pa rin gaya ng dati at pandaydo pa rin ang ilalim ng kanyang mga mata. Ipinapaliwanag ni Toya kay Haido na naging mahusay si Atsuki sa martial arts. Lubhang mahusay kaya tinawag siyang batang henyo, tulad ng kanyang kapatid. Hindi sinayang ni Atsuki ang kanyang mga kakayahan at ngayon ay pinamumunuan niya ang isang unit ng espesyal na puwersa sa JSDF. Pagkatapos magkamustahan, ipinaliwanag ni Atsuki kung bakit siya naroroon. May nakapagsabi sa kanya na lumiliban si Toya sa klase at sa kanyang mga gawaing extracurricular. Dumating si Atsuki upang kumustahin siya ngunit napagtanto niya ngayon na wala namang dapat ipag-alala. Tungkol, napagtanto ni Atsuki na nakahanap na si Toya ng kasintahan. Sinusubukan ni Toya na linawin ang mga bagay-bagay ngunit hindi siya pinaniniwalaan ni Atsuki. Matagal na niyang kilala si Toya at hindi niya masabi na si Haido ang perpektong kapares para dito. Nagtataka si Haido kung gaano na sila katagal magkakilala kaya pinakitaan siya ni Atsuki ng litrato. Mula iyon sa matagal ng nakaraan at ipinapakita nito sina Atsuki at Toya kasama ang kapatid ni Toya na si Seiya. Sina Atsuki at Seiya ay matalik na magkaibigan kaya itinuturing niya si Toya na parang nakababatang kapatid. Hindi maiwasan ni Atsuki na maalala kung paano laging hinahabol ni Toya si Seiya. Hindi kailanman bumagal si Seiya, nakasuporta sa kanya ngunit hindi rin niya ito kailanman iniwan.
Nagtataka si Atsuki kung ano ang iisipin ni Seiya tungkol sa pagkakaroon ni Toya ng kasintahan, ngunit naalala niya na marahil ay wala siyang pakialam. Walang pakialam si Seiya sa mga mumunting bagay dahil wala siyang oras para bigyan ito ng pansin. Maraming naghahanap kay Seiya, ngunit alam ni Atsuki na yun lang ang buhay ng isang taong may talento. Minamalas ito ni Toya bilang isang insulto at naramdaman niya ang pangangailangang patunayan ang sarili. Sinusubukan siyang pigilan ni Haido, ngunit huli na ang lahat. Bago umalis si Atsuki, gumamit si Toya ng sanga ng muling pagkakatawang tao at inihayag niya na mayroon siyang talento. Ngayon, hindi maintindihan ni Atsuki ang nangyari sa braso niya at ipinahayag ni Toya na ito ang bago niyang kapangyarihan. Tinatawag itong pagnanakaw at bagay na bagay ito sa isang lalaking tulad niya. Nagulat si Haido nang hindi gaanong nagulat si Atsuki dahil alam na niya ang tungkol sa mga talento. Kumakalat ang usap-usapan tungkol sa mga talento na muling isinilang mula sa nakaraang buhay. Gayunpaman, tinawag ito ni Atsuki na kaawa-awa dahil napakawalang silbi ni Toya sa kasalukuyan niyang buhay, kaya kinailangan niyang isuko ang kanyang kinabukasan at umasa sa nakaraan. Tinawag niya itong biro at sinabi niyang si Toya ay isa lang talunan. Nakakagulat, si ito ang nagalit at sinabi niya kay Atsuki na bawiin ang sinabi niya. Hindi umatras si Atsuki, kaya sinabi lang niya na ang mga talunan ay magkapares. Galit na galit si ito habang itinuturo na hindi nito naiintindihan ang mga sakripisyong ginawa nila para makarating sa puntong ito. Ayaw pakinggan ni Atsuki ang kanilang mga dahilan at sinabi niyang ang mga dahilan ay para sa mga mahihina. Dahil dito ay talagang napaikan si ito at sinimulan siyang atakihin. Ngunit napakahusay ni Atsuki at madali niya itong napigil. Sinabi ni Atsuki na mapalad siyang nobya ni Toya dahil kung hindi, baka mas matindi ang naging pinsala niya. Bago siya umalis, sinabi ni Atsuki na malamang ay gumugulong si Seiya. Sa libingan niya, kailangang masaksihan si Toya na naging ganito kawalang kwenta. Hindi ito itinatanggi ni Toya, ngunit hindi niya pinagsisisihan ang desisyon niya kahit kaunti. Kumpiyansa siya na balang araw ay malalampasan niya si Seiya sa bagong talento niyang ito. Sa labas, sinalubong pabalik ng misteryosong puwersa mula kanina ang kanilang kapitan. Nagtataka sila kung dapat ba silang magpatuloy sa kanilang operasyon, ngunit kinansela ito ni Atsuki. Dismayado ang isang lalaking nagngangalang Yoshiki dahil ang kanilang mga target ay sana ay magiging mahahalagang sample. Sinabihan siya ni Atsuki na manahimik dahil mayroon na siyang sample na pwedeng gamitin. Samantala, si Hiro ay nasa estado pa rin ng pagkabigla dahil hindi siya makagawa ng kahit ano laban kay Atsuki. Napakabilis niya at pinigilan siya na parang isang pro. Walang normal na tao ang makakagawa noon, kaya sinasabi niya na tiyak na masarap magkaroon ng ganoong natural na talento. Ipinaliwanag ni Hiro na bago niya natamo ang kanyang talento, siya ay isang normal na batang babae lamang. Siya ay iniwan ng sanggol at lumaki sa isang bahay ampunan. Ang ibang mga bata ay talagang masama sa kanya at ang kanyang pagkakaroon ng magkaibang kulay ng buhok at mata ay hindi nakatulong. Umiiyak siya tuwing gabi at ang mga kawani ay nagkunwaring hindi napapansin. Ang galit sa puso niya ay patuloy na lumalaki at gusto niyang pagbayarin silang lahat. Doon, sinabihan siya ng isang lalaki na tumigil sa pag-iyak at nangako siya sa guro na tutulungan siyang magkaroon ng lakas ng loob. Siya ang maestro ng isang dojo at inampun niya ito. Ang kanyang pamilya ay nakabatay sa tradisyon kaya't maraming tao ang tutol sa kanyang pag-ampun ng isang ulila. Binaliwala niya ang mga pagtutol ng lahat at tinanggap pa rin siya. Tinuruan niya si Hiro kung paano lumaban at humanga siya rito. Pinagluma niya ang kanyang espada sa sobrang pag-eensayo kaya sinabi niya na baka malampasan pa siya nito. Marami siyang ibinuhos na pagsisikap upang turuan siya at ito ang nagbigay inspirasyon sa kanya. Ipinangako niyang suklian ang kabutihan nito sa pamamagitan ng pagiging isang mahusay na espadachin. Wala nang ibang ninais si Hiro kundi ipakita sa kanya na lumaki siyang malakas dahil sa kanya. Sa kasamaang palad, lumabas na wala siyang talento sa espada. Nais niyang mapagmalaki siya nito, ngunit nabigo siya. Doon niya narinig ang bulong-bulungan tungkol sa sangay ng reinkarnasyon. Hinalughog niya ang lahat at para itong paghahanap ng karayom sa tumpok ng dayami. Kumbinsido siyang ang pagkakaroon ng talento ay lulutas sa lahat ng kanyang problema. Gayunpaman, ang talentong kanyang nakuha ay naging mas malakas kaysa sa lalaking tinawag niyang ama. Hindi niya napigilan ang sarili at nasaktan niya ito.
Nabuhay pa rin siya ngunit naging dahilan yon upang hindi na niya muling mahawakan ang espada. Isinara ang dojo at si Hiro ay pinatalsik dahil sa pananakit sa kanyang ama. Sa huli, nagkamali siya sa pagbayad ng kabutihan nito ng pighati. Ayaw sumuko ni Hiro kaya plano niyang magpatuloy sa pagpapabuti para mabuksan niya muli ang dojo ng kanyang ama. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang maging isang ganap na nagbabalik sa lalong madaling panahon. Sa ibang dako, iniisip ni Atsuki kung paano lumaki ng mali si Toya. Pumanaw si Seiya at naiwan si Atsuki upang linisin ang kanyang kalat. Walang pakialam si Yoshiki at sa totoo lang ay masaya siya. Lahat ng nangyari sa nakaraang 2 araw ay nangyari ng eksakto ayon sa propesya. Balik tayo kay Hiro, nagulat si Numa na marinig na may hindi napansin si Toya. Lahat ng nasa gubat ng mga dakila, maliban kina Toya at Hiro, ay mga kampletong nagbalik. Nagtataka si Numan kung alam ni Toya kung ano ang kanilang pagkakapareho ngunit wala siyang maisip bukod sa kanilang kakaibang kasuotan. Bahagi iyon ng paliwanag ni Numan na hindi sila mukhang ordinaryong tao. Inihayag niya na dahil sila ay kompleto, ang reinkarnasyon ay hindi nawawala. Samantala, limitado sina Hiro at Toya sa kung gaano katagal tumatagal ang mga reinkarnasyon. Pagkatapos ng takdang panahon, bumabalik sila sa kanilang normal na anyo. Kumukupas ang mga limitasyong iyon habang mas madalas nilang ginagamit ang reinkarnasyon. Bilang tanda ng paggalang sa mga ganap ng nagbalik buhay, tinatawag nila sila sa kanilang nakaraang pangalan. Malapit na si Hiro kaya sinimulan na siyang tawaging Musashi ng ilang tao. Ipinangako ni Hiro na magiging isang ganap na nagbalik buhay sa lalong madaling panahon para madalaw niya ang kanyang ama nang hindi nagtatago sa ilalim ng kanyang hood. Nang gabing yun, sinisiguro ni Toya na nakapatay ang telepono ni Hiro. Ngayon na hindi sila naririnig ni Numan, ipinakita niya rito ang kanyang nakatagong kapangyarihan. Ibinunyag niya na ang kanyang kabilang braso ay kayang gamitin ang talentong kanyang ninakaw. Masaya si Hiro para sa kanya dahil walang sino man ang magrereklamo sa pagkakaroon ng gayong makapangyarihang talento. Ngunit sinabi ni Toya na marahil ito ay hindi dapat ipagdiwang. Sa kanyang paghahangad ng napakalaking talento, sigurado si Toya na kaya niyang gumawa ng masasamang bagay. Nalagay si Toya sa pagkabigla nang malaman ni Hiro na kaya rin niyang atakihin ang kanyang mga kaibigan. Hindi ito nakakapagtaka para sa kanya dahil napapalibutan sila ng mga taong may kamanghamanghang talento. Kung siya ang nasa posisyon niya, gagawin din niya ang parehong bagay. Kinakampihan niya ito at sinabi niyang kung sino man ang magpabeya at hayaang manako ang kanilang talento ay nararapat lang doon. Nagtataka si Hiro kung ano ang mali at itinuro niya na hindi nito ipinakita sa kanya ang talento nito para mapigilan niya ito. Ipinaliwanag ni Toya na ipinakita niya yun sa kanya dahil sa lahat ng tao, siya ang nararapat makaalam. Sinabi ni Hiro na pinahahalagahan niya yon pero kinagagalit din niya ng husto. Nagbagong anyo siya at iginiit niyang malaman kung bakit hindi nito tinangkang nakawin ang talento niya. Alam ni Hiro na hindi pipigilan ng kanilang pagkakaibigan ang pagnanakaw nito kaya isa lang ang tanging dahilan. Napagpasyahan niya na ang kanyang talento ay hindi pa sapat para magnakawin nito. Ito ay naging mas matinding motibasyon lamang para sa kanya kaya gusto niyang ipangako sa kanya ni Toya ang isang bagay. Hahasain niya ang kanyang kasanayan sa espada hanggang sa perpekto at kapag nagawa niya, gusto niyang subukang nakawin ito ni Toya. Sabi ni Hiro na hindi na niya mapipigilan ang sarili sa panahong yun at nangako si Toya. Samantala, magtitipon siya ng koleksyon ng mga talento na makakapanumbas sa kanya. Sa pangakong yun, inaabangan ng dalawa ang araw kung saan sila maghaharap. Sa ibang lugar, nakipagkita si Atsuki sa taong nagpopropesya. Gaya ng kanyang ipinropesya, hindi naging maganda ang muling pagtatagpo ni Atsuki. Sinabihan siya ni Atsuki na manahimik ngunit sinabi ng lalaki kay Atsuki na alalahanin ang kanyang posisyon bilang isang detenido. Sabi ng lalaki, hinayaan niyang siya ay madakip at ito ay bahagi lamang ng kanyang propesya. Ayaw man aminin ni Atsuki ngunit simula nang hawakan nila ang lalaking ito, nangyari ang mga bagay tulad ng kanyang sinabi. Siya pa nga ang nagbunyag na ang mga nagbabalik ay gumagamit ng partikular na kutsilyo bilang gatilyo para sa kanilang pagbabagong anyo. Ang kutsilyo ay mapanganib pa ring misteryo sa kanila dahil maging ang kanilang analysis team ay hindi matukoy kung anong materyal ang bumubuo rito. Sinasabi ni Atsuki sa kanya na isisiwalat niya ang lahat ng kanyang nalalaman.
Maaari itong subukan ng lalaki na labanan ngunit mayroon siyang mga paraan para mapaamin ito. Ang misteryosong lalaki, gayunpaman, ay walang kinatatakutan. Alam niya ang lahat tungkol sa kanilang mga unit ng espesyal na puwersa na binubuo ng pinakamagaling at pinakamatalino. Ang tanging layunin nila ay ang pagsugpo sa mga banta sa bansa bago pa man malaman ng publiko. Si Atsuki ang pinakapansin-pansing miyembro dahil mayroon siyang mga kasanayan sa pakikipaglaban na kayang makipagkumpetensya kahit sa mga dakila ng kasaysayan. Gayunpaman, sinasabi ng lalaki na si Atsuki ay tao lamang. Ang kanyang pag-iral ay walang saysay at sinabi ng lalaki na magbibigay pa siya ng 2 propesya. Ang una ay na siya ay makakalaya ng walang pinsala. Ang pangalawa ay na ang kanyang hari ay magdadala ng pagbabalik ng mga kalamidad ng nakaraan. Nakawala ang lalaki at hindi siya tinabla ng tangkain siyang barilin. Subalit, si Atsuki ay gumalaw sa bilis ng kidlat at napahiwalay niya ang braso ng lalaki. Buong kumpiyansa niyang sinabi na nakapinsala siya ngunit inihayag ng lalaki na wala siyang nagawa ni kauntiman. Nagulantang ang lahat nang makita na buo pa rin ang kanyang braso at nagpasya si Atsuki na hayaan na lang siyang umalis. Pinupuri ng lalaki si Atsuki sa pagiging napakatalino at sinabing sana ay isa rin siyang returner. Kung siya ay isa, sana'y tinanggap na siya sa kanilang hanay. Isang tanong lang ang nasa isip ni Atsuki dahil gusto niyang malaman kung ang kanyang hari ay nakabuo ng isang uri ng alyansa ng mga returner. Ibinunyag ng lalaki na mayroon ng nakabuo ang ilang returner, ngunit hindi sila. Sila ay mararangal na lingkod lamang ng hari ng mga returner. Balik sa ating bida, ipinaliwanag ni Nuan ang isang kakilakilabot na nangyari. Sila ay nasa isang karaniwang misyon ng pagpuksa nang salakayin sila ng ibang returner. Ang talento ng taong ito ay mahirap ipaliwanag dahil parang itim na ulap ito. Nabigla si Haido habang pinapaalalahanan niya si Toya na nakita na nila ito dati. Sa sandaling yun, nakilala namin ang isang batang babae na nagngangalang Picasso. Sinabihan niya si Toya na tingnan ang kanyang pinta at kamukha nito ang itim na ulap. Mayroong kung ano rito ang malinaw na bumabagabag kay Numan ngunit sinabi niyang wala lang ito. Bigla silang nakarinig ng isang kakaibang boses at ang mahiwagang mata ay lumitaw sa lahat ng mga screen. Ang kakaibang boses ay ikinagulat ng lahat dahil tila kilala sila nito. Sinabi niya na matagal na rin mula nang huli silang magkita, at alam pa niya lahat ng kanilang kapangyarihan. Nagtataka siya kung si Picasso ay patuloy pa rin sa kanyang pagpipinta at kung si Ain ay nagtatago pa rin sa mga anino ng ibang tao. Sabi niya si Numan ay introverted pa rin tulad ng dati ngunit marami siyang bagong kaibigan. Sa kasamaang palad, sinabi niya na kailangan sirain ang kagubatan. Hindi niya gusto ang kanilang ipinaglalaban dahil ang buong prinsipyo nila ay ang mga may talento ay obligado na mag-ambag sa sangkatauhan. At sinasabi rin nila na ang sinumang may masamang talento ay dapat hindi napahintulutan na umiral. Ayaw na ayaw ng lalaking ito ang ideyang iyon dahil naniniwala siya na ang talento ay dapat malayang gamitin. Ang huli niyang mensahe ay ibabalik niya silang lahat sa pinagmulan ng kanilang muling pagkakatawang tao kung saan sila nagmula. Pagkaalis niya, sinabi ni Numan na kinumpirma lang nito ang lahat. Ang misteryosong lalaking ito ang nasa likod ng lahat ng interaktibidad na ito. Si Ain ay galit na galit dahil hindi siya makapaniwala na buhay pa rin ang lalaking ito. Hindi madaling magulantang si Ain kaya't napagpasyahan ng mga mas bagong miyembro na seryoso talaga ito. Inihayag ni Numan na ang pangalan ng lalaki ay si Yang Yu at kilala siya bilang ang tiranong hari. Nagtataglay siya ng isa sa pinakamalakas na talento na nakatuon sa pakikipaglaban sa mga nagbalik. At isa siya sa mga nagtatag na miyembro ng Forest of the Greats. Ibinunyag pa ni Numan na nagsimula ang kanilang grupo sa 5 miyembro lamang. Sinubukan ni Ain na pigilan siya sa pagsasalita tungkol dito ngunit nakapagpasya na siya. Ibinunyag niya na minsan ay nagkaroon sila ng isang pinuno. Hindi niya kailanman binanggit ang kanyang sarili ngunit lagi siyang nag-aalala sa iba. Ideya niyang lahat na ang mga taong may talento ay mag-ambag sa sangkatauhan. Naniniwala siya na ang talento na natanggap mula sa reinkarnasyon ay isang regalo mula sa kalangitan kaya dapat itong gamitin sa paglilingkod sa iba. Sa kasamaang palad, binawian ng buhay ang pinuno nilang ito sa kamay ni Yang. Nabubuhay si Yang para sa kaguluhan kaya't masyadong nakababagot ang kanilang mga ideal para sa kanya. Ang kanyang pagtataksil ang nagpalinaw sa kanila ng isang bagay.
Imposible ang pakikisama sa mga returner na may masasamang talento at ang pagtanggal sa kanila ang pinakamainam na magagawa nila para sa kapakanan ng sangkatauhan. Para mas lumala pa, nagre-recruit ngayon si Yang ng isang hukbo ng mga masasamang talento. Ang kanilang layunin ay gumawa ng henosidyo at magsimula ng mga gyera. Sa madaling salita, gusto nilang muling likhain ang bawat makasaysayang kalamidad ng sabay-sabay. Hindi mapigilan ni Ain ang kanyang galit dahil akala niya ay naalis na niya si Yang. Hindi niya maaaring hayaang mabuhay kaya sumumpa siyang tatapusin ang buhay nito sa susunod na pagkakataon. Dahil dito, napagtanto ni Toya na hindi ito ang unang pagkakataon na nagkita sila bilang magkaaway. Sabi ni Newman na tama siya dahil nang unang umalis si Yang sa kagubatan, sinalakay nila ito ng biglaan. Mabilis na natapos ang laban dahil inakala nilang natapos na nila ito. Sabi ni Ain na lalabanan niya ito ng mag-isa kung kinakailangan ngunit sabi ni Newman na hindi niya yun papayagan. Hindi nila alam kung ilan na ang na-recruit nito at magiging kapabayaan ang sumugod ng mag-isa. Pinatahimik siya ni Ain dahil kailangan ng mapigilan si Yang. Sumasang-ayon si Newman sa kanya ngunit gusto lang niyang gawin nila ito bilang isang koponan. Hindi niya alam kung gaano kalalim ang galit nito kay Yang at sinabi niyang hindi na rin siya magtatanong pa ng detalye. Sa halip, sinabihan niya lang itong lumingon sa paligid. Lahat ng narito ay may kani-kanyang talento tulad niya at maaari silang manalo hanggat magkasama silang lumaban. Sumang-ayon si Newman at sinabing ito ang kanilang pagkakataong tuluyang magapi ang lahat ng makasalanan. Isusugal nila ang lahat upang talunin si Yang at ang kanyang mga tauhan kaya sinabi niyang maghanda na ang lahat para sa labanan. Makalipas ang ilang sandali ay namangha si Toya dahil natunto ni Newman ang taguan ni Yang. Ito ang kastilyo ng hari ng tirano at dito sila ng kanyang hukbo ng mga makasalanan ay naroon. Sa buong panahong ito, sakto namang sinalubong sila ng isang lalaking nagngangalang Caesar. Medyo lumapit ito ng sobra sa gusto ni Haido kaya inatake niya. Si Haido ang natutukan ng talam sa leeg, at ito ay dahil may kasama si Caesar. Ang babaeng ito ay tinatawag nilang Jube at napakahusay niya sa espada. Nagpakilala si Caesar kay Toya at idineklara na ngayong dumating na siya, halos tiyak na ang kanilang tagumpay. Sinabi niya kay Toya na matapos siyang makitang lumaban, mamamangha ito. Pagkatapos ay lumingon si Toya at nakita ang isang malaking grupo ng mga tao, at nagtaka siya kung sino sila. Inihayag ni Caesar na sila ay mga miyembro ng kagubatan mula sa buong mundo. Ito ang magiging pinakadakilang labanan sa kasaysayan kaya tinipon ni Newman ang lahat mula sa malapit at malayo. Siyempre, isang kamanghamanghang tanawin ang makita ang napakaraming makasaysayang talento na nagtitipon sa isang lugar. Ang lalaking tinatawag nilang Darwin ay nagsasabing tila sobra-sobra ang lahat ng ito. Ang mga makasalanan ay isang uri na nakatakdang malipol kaya't maaari na lang nilang hayaan ang kalikasan na umayon sa daloy nito. Naroon din si Fisher at sumasang-ayon siya sa kanya. Ang muling pagkakatawang tao ng magkapatid na Wright ay talagang kambal na babae. At ayos lang sa kanila na gawin ang anumang sa tingin ng kapatid nila. Ang pasang nagngangalang Schrödinger, gayunpaman, ay may ibang opinyon. Sa tingin niya, mas mabuti pang tugisin siya ng paisa-isa sa halip na tipunin ang lahat ng kanilang puwersa. Para sa ating bayani, hindi na siya makakahingi pa ng mas magandang sitwasyon. Ang mga taga-ibang bayan ay tila hindi mahilig sa pagtutulungan at perpekto ito para sa kanyang lihim na plano. Iniisip ni Toya na baliwala sa kanya kung sino ang mananalo sa labanang ito. Ang layunin niya ay simpleng nakawin ang pinakamaraming talento hanggat maaari sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Sinasabi ni Newman sa lahat na kung igigiit nila ang paggawa ng mga bagay sa sarili nilang paraan, hindi niya sila pipigilan. Maaari silang sumalakay sa kahit anong paraan nila gusto ngunit kailangan nilang gamitin ang isa sa tatlong ruta. Lumapit si Hiroshi upang sabihin kay Newman na sasakupin niya ang kuta ng lupa at uusad patungo sa pangunahing kastilyo. Para magawa ito, gusto niyang makasama si Toya sa kanyang koponan. Nagtataka lang si Toya kung bakit kaya sinabi ni Hiroshi na napukaw niya ang kanyang interes. Maaaring masira nito ang plano ni Toya kaya sinubukan niyang mag-isip ng dahilan para kumilos ng mag-isa. Walang maisip si Toya kaya kinailangan niyang sumunod. Pagkatapos ay sinimulan ni Newman ang operasyong tinatawag na kumpletong paglilinis ng makasalanan. Haharapin nila ang ilang kilalang makasalanan sa kasaysayan kaya kailangan nilang maging alisto sa lahat ng oras.
Ang labanan ay malapit nang magsimula at nakita natin na si Haido ay nakipagtulungan kay Jube. Sabi niya ay makikipagkita siya kay Toya sa kastilyo at sinisiguro niyang mas malakas na siya sa oras na yun. Maging sapat ang lakas niya para mahirapan si Toya na pigilan ang Toksong magnakaw mula sa kanya. Ang operasyon ay nagsisimula at nalusutan ng mga babae ang pangunahing tarangkahan. Sinabi ni Newman sa mga rights na turn na nila kaya ginamit nila ang kanilang abilidad. Gumawa sila ng isang uri ng satellite sa kalangitan at ito ang nagbigay ng mas maraming kapangyarihan sa abilidad ni Newman. Malapit doon, nagtataka si Hiroshi kung nag-aalala ba si Toya para kay Haido. Sabi niya, halata namang magkarelasyon sila dahil laging nagkakatinginan ang kanilang mga mata. Nabigla si Toya dahil palaging ipinapakita ni Hiroshi na wala siyang pakialam kahit kanino. Paliwanag ni Hiroshi na hindi lang siya magaling magpahayag ng kanyang nararamdaman. Sabi ni Toya na walang namamagitan sa kanila ni Haido pero nakita niya kung paano si Hiroshi sa paligid ni Nightingale. Mukhang napakalapit nilang dalawa kaya iniisip niya kung may relasyon sila ni Hiroshi. Doon din ay pinigil ni Toya ang sarili dahil naalala niya na ang pagiging personal ay humahantong lang sa pagkakaugnay. Ayaw niyang mag-alinlangan kapag dumating ang panahon na kailangan niyang magtaksil kaya hindi siya maaaring lumapit sa kanila. Pagkatapos ay pinaalalahanan ni Toya ang sarili na manatiling nakatuon sa pagnanakaw at pagkitil ng mga buhay. Nang sandaling yun, inatake si Toya ng isang higanteng halimaw kaya kinailangan siyang iligtas ni Hiroshi. Ito ay simula pa lamang, dahil nakita rin nating nakasagupa ng iba ang kaaway. Ang umaatake sa ating bida ay si Desolvo ang taga-sakal. Naroon din si Chikatilo ang pulang mangwawasak, si Wild Bill Hickok, si Aizawa Kota ang mamamatay tao, at si Jahangir ang pandaigdigang Caesar. Humanga si Newman dahil silang lahat ay mga tanyag na makasalanan. Nag-iisip si Nightingale kung dapat silang magpadala ng senyales ngunit sinabi ni Newman na hindi na ito kakailanganin. Sa kagubatan, lubhang nalalamangan sa bilang si Schrödinger at siya ay nataman ng bala. Hindi pa rin siya humahanga dahil umaasa siyang lalabanan ng isang may kawili-wiling kakayahan. Sa kasamaang palad, ang nakuha niya ay isang taong mabilis lang humugat ng baril. Walang nasabing kahit isang salita si Bill at tinamaan niya ang pusa sa ulo. Nais sana ni Bill na makakuha ng mas matinding hamon ngunit nagulat siya nang lumingon at makitang napabagsak na ni Schrödinger ang lahat ng kanyang tauhan. Ipinaliwanag ni Schrödinger na totoong ngang nabaril siya ni Bill at nagtapos ang kanyang buhay. Gayunpaman, sa isang alternatibong mundo, may isa pang Schrödinger, na hindi tinamaan ng bala at nakaligtas. Ipinaliwanag lang ni Schrödinger na pinili niya ang bersyon na iyon ng kanyang sarili. Walang ideya si Bill sa sinasabi nito kaya nagpaputok lang siya. Nanatiling hindi tinamaan si Schrödinger at lalo lang itong nakapagpalito kay Bill. Inamin ni Schrödinger na hindi siya gaanong mahusay magpaputok, ngunit hindi ito mahalaga. Nagtataka siya kung alam ni Bill kung bakit, ngunit syempre hindi. Inihayag ni Schrödinger na gaano man kaliit ang posibilidad na tamaan siya, malaya siyang makakapili ng bersyon ni Bill na tatamaan ng ikamatay nito mula sa kanyang baril. Nagpaputok lang si Schrödinger ng isang beses at nagwakas na ang buhay ni Bill. Sa malapit, inatake ni Chikatilo si Darwin. Gumalaw si Darwin sa napakabilis na bilis at inihayag ang kanyang kakayahan na tinatawag na teorya ng ebolusyon. Ito ay lubhang napakalakas dahil pinahihintulutan siyang mag-evolve ayon sa kanyang kagustuhan. Ipinahayag niya na tanging ang mga kayang mag-evolve lamang ang makakaligtas sa mundong ito. Sa ibang lugar, tinapos ni Fisher ang kanyang laban kay Jahangir at pinasalamatan niya ang kanyang kabalyero at reyna. Para naman kay Haido, naiinis siya dahil palaging inaagaw ni Jubei ang pinakamalakas na kalaban. Nais niya na sana ay magtatakbo lang si Jubei nang walang saysay tulad ni Caesar. Sinubukan ni Caesar na awatin sila sa pagtatalo ngunit nagpatuloy lang sila. Balik sa ating bida, kailangan siyang tulungan ni Hiroshi na umilag sa mga atake. Ito ay isang ganap na mabagsik na kalaban at ang matindi niyang kagustuhan ay pigilan ang paghinga. Natukoy ni Toya na kailangan niyang gumawa ng paraan ngunit sinabi ni Hiroshi na huwag niyang gamitin ang kanyang talento. Ang susi nila sa tagumpay ay ang pagtakbo-takbo upang makabili ng kaunting oras. Ginamit niya pagkatapos ang kanyang kasanayan bilang isang sundalo upang patumbahin ang ilan sa mga alipores at sinabi niyang hindi sila maaaring manatili sa isang lugar.
Mapapalibutan sila kaya sinabi niya kay Toya na tumakbo-takbo at kunin ang kanilang atensyon. Noon din, si Hiroshi ang inatake at kailangang iligtas siya ni Toya. Naghanda si Toya na muling magkatawang tao ngunit huminto siya nang matalo si Desol. Lumabas na mayroon silang ikatlong kasamahan, si Fabre. Walang kaalam-alam si Toya kung sino ang kausap ni Hiroshi at hindi niya makita itong si Fabre kahit saan. Ibinunyag ni Hiroshi na ang talento ni Fabre ay ang pagtatago. Kaya niyang lubusang maglaho sa paningin, pandinig, at maging sa pang-amoy. Hindi pa siya nakita kahit minsan ngunit kasama na niya sila sa simula pa. Tungkol naman sa kanyang atake, gumagamit siya ng Hyringilya na puno ng pestisidyo. Napakabisa nito kaya walang nabubuhay na bagay ang makakaasa pang mabuhay. Dahil immortal si Hiroshi, siya ang nagsisilbing panlinlang sa labanan. Pagkatapos, si Fabre na hindi nakikita ay sumasigawan ng patagang atake. Sabi ni Hiroshi na ito ang dahilan kung bakit sila ang perpektong koponan ngunit nagulat siya nang makita niyang nasa sarili nitong mundo si Toya. Tuwang-tuwa si Toya dahil ito mismo ang kailangan niya. Kung mananakaw niya ang kakayahan ni Fabre, maaari siyang maging ganap na hindi nakikita. Pagkatapos, magagamit niya ang kanyang kanang braso para nakawin ang anumang talento na gusto niya nang walang nalalaman ang kahit sino. Pero hindi magiging madali ang pagnanakaw kaya sinusubukan ni Toya na mag-isip ng paraan para mahanap si Fabre. Sa sandaling yon, kinontak si Hiroshi ni Numan. Sabi niya maayos ang takbo ng mga bagay dahil hindi alam ni Toya na binabantayan siya. Lumalabas na inutusan siya ni Numan na bantayan si Toya dahil pinaghihinalaan nito na baka especially iya siya. Hindi pa siya sigurado pero regular na pinapatay ni Toya ang kanyang telepono. Mukha rin siyang labis na interesado sa mga talento ng ibang miyembro. Hindi ito maitatanggi ni Hiroshi pero isinapanganib din ni Toya ang buhay niya para iligtas siya. Ang talento ni Hiroshi ay immortalidad kaya walang sinumang nag-abalang protektahan siya. Siya ay halos ginagamit na panangga kaya si Toya lang ang tanging taong tumulong sa kanya. Hindi tanga si Numan, gayunpaman, dahil pinaghihinalaan niya na nagpapanggap lang si Toya upang makuha ang kanilang loob. Hindi masabi ng sigurado kaya sinabihan niya si Hiroshi na mag-ingat. Sa ibang dako, isang sniper ang nagsabi na ipaghihiganti niya ang kanyang mga kasamahan. Nagpaputok siya ng baril patungo sa magkapatid na Wright ngunit nagulat siya nang hindi ito tumama. Dapat ay imposible yun dahil perpektong inuorasan niya ang putok batay sa orasan. Nagpaputok muli siya at sa pagkakataong ito, tinamaan niya ang kanilang pakpak. Ipinaalam nila kay Numan at sinabi niya sa kanila na huwag mag-alala. Maaari silang manatili kung nasaan sila dahil si Heiha na White Death ang nagtatakip sa kanila. Mayroong napakalaking sniper rifle si Heiha at nakita siya ng kabilang sniper. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita dahil si White Death ay isang maalamat na sniper. Sinubukan niyang barilin muli ang mga babae ngunit nakita naming pinipigilan ni Heiha ang bala niya gamit ang sarili niyang bala. Sinabi ni Heiha kay Numan kung nasaan ang kabilang sniper kaya sinabi nitong susuriin niya ang lugar para malaman kung ano ang kanyang kakayahan. Idineklara ni Heiha na hindi na yun kailangan at nagpaputok siya. Nag-alala ang sniper nang matanto niyang maaaring ibinubunyag ng kanyang liwanag ng pagputok ang kanyang posisyon. Nakakabaliw yun. Gayunpaman, dahil kailangan doon ang nakakamanghang talas ng paningin at focus. Makita siya mula sa malayo. Kumakalma siya at pinapaalalahanan ang sarili na walang makakatalo sa kanyang matalim na kakayahan sa pagbaril. Naghanda siyang barilin si Heiha sa pagkakataong ito ngunit di kalaunan ay napadpad siya sa isang kakaibang lugar. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari at nagtataka kung ito ba ay kakayahan ni Heiha. Ang mga bala ni Heiha ay bahagya lang samasagi sa kanya kaya napagtanto niya na pinaglalaroan lang siya nito. Ang lalaking ito ay handa para sa isang duelo ng pagbaril kaya ginamit din niya ang kanyang kakayahan. Gayunpaman, sumabli ang kanyang tira at idineklara ni Heiha na tapos na ang kanilang laban. Dumating si Yang at humingi ng paumanhin ang sniper sa kanyang hari. Hindi niya mapanagot ang mga sumalakay kaya sinabi niyang isa siyang kahihiyan. Sinabi ni Yang na huwag na niyang alalahanin yun at nagtataka lang siya kung nag-enjoy ang Mama Meryl. Sinabi ng Mama Meryl na ito ang pinakamasayang panahon ng kanyang buhay kaya pinasalamatan niya si Yang. Samantala, sinabi ni Numan kay Schrödinger na bumalik na dahil oras na para magpangkat muli.
Gayunpaman, sinabi ni Schrödinger na marami pang oras para magpangkat muli pagkatapos niyang puksain ang lahat ng salot sa paligid. Para naman sa magkapatid na Wright, sinabi nilang talagang nakakainip na ngayon ang mga bagay-bagay. Halos wala nang natitirang kalaban at ang labanan ay isang panig lang. Idineklara nilang ang mga makasalanan ay isa lamang grupo ng mga hanggal na baliw at wala silang kahit anong pagkakataon. Bigla na lang may isang putok na lumabas para sirain ang kanilang satellite. Ang sumunod na putok ay tumama sa leeg nilang dalawa at bumagsak sila sa lupa. Ang kanilang buhay ay natapos lang sa isang iglap at si Newman ay natulala. Tuwang-tuwa si Yang at pinupuri niya ang isang nagngangalang White Feather sa pagtama sa kanilang dalawa ng sabay. Ipinahayag naman ni Yang na sa wakas ay oras na para magsimula ang tunay na kasiyahan. Nagsalita siya sa kanyang 5 general na tigre at sinabi sa kanila na magsaya. Sa malapit, nabigla si Hiroshi dahil naputol lang ang kanyang linya kay Newman. Nang walang anumang utos, kailangan niyang gumawa ng sarili niyang desisyon. Nang sandaling yun ay inatake siya ngunit muling iniligtas siya ni Toya. May lumabas na mga tallest mula sa lupa para pigilan ang mga umatake at nakita na ito ni Hiroshi noon. Ayon kay Newman, ang pag-ataking yun ay mula sa isa sa mga makasalanan. Itinutok ni Hiroshi ang baril niya kay Toya at iginiit na malaman kung bakit may kakayahan siya ng kaaway. Nagtataka siya kung naging especially iya si Toya sa buong panahong ito at gusto niya ng mga sagot. Sabi ni Toya na hindi siya especially iya ngunit lalo lang tumindi ang tensyon. Nagtitigan lang ang dalawang lalaki nang matagal nang walang sinasabing isang salita. Kalaunan ay ibinaba ni Hiroshi ang baril niya matapos igiit ni Toya na hindi siya especially iya. Sabi ni Hiroshi na naniniwala siya at natutuwa siyang marinig na hindi nagtatrabaho si Toya para sa kabilang koponan. Talagang nagulat si Toya at hindi niya maintindihan kung bakit basta nalang maniniwala si Hiroshi sa kanyang salita. Ipinaliwanag ni Hiroshi na pinilit ng sitwasyon si Toya na ibunyag ang lihim na itinago niya sa kanyang mga kaibigan ngunit hindi tulad ni Newman. Hindi analitiko si Hiroshi. Ayaw niyang pagdudahan ng isang taong nagsikap iligtas siya ng 2 beses kaya hiniling niya kay Toya na ipaliwanag na lang ang lahat sa kanya. Pinadali ni Toya ang paliwanag at sinabi na ang lahat ng kanyang ginawa ay upang malampasan ang kanyang kapatid. Ang pagtitipo ng mga talento at pagsisinungaling sa lahat ay para lamang sa kanyang layunin na maging mas mahusay kaysa sa kanyang kapatid. Sabi ni Hiroshi, mahihimatay si Newman kung maririnig niya yun ngunit nakapagpasya na siya. Binibigyan ni Hiroshi si Toya ng kanyang buong suporta at si Toya ay nagulat. Gayunpaman, sinabi ni Hiroshi na hindi niya lang ibibigay ang kanyang talento at malugod na subukan ni Toya na makuha ito sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas. Hindi pa rin naiintindihan ni Toya ngunit sabi ni Hiroshi na nagustuhan niya lang ito. Habang sila ay umaalis, nag-isip si Hiroshi sa kanyang sarili tungkol sa kanyang napansin. Naging malinaw na sa kanya na hindi pa nga naiintindihan ni Toya ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Sinasabi niya na si Toya ay isang buhay na pagkakasalungatan dahil siya ay malambot ang puso gaya ng pagiging uhaw niya sa talento. Hindi lang matapat na sinagot ni Toya ang kanyang mga tanong kundi ipinagtanggol din niya ito sa kabila ng posibleng desbentaha. Sinasabi ni Hiroshi na ito ay nagpapatunay lang na si Toya ay tao pa rin. Sa sandaling yun, nagtataka si Toya kung ano ang nagtulak kay Hiroshi na maghanap ng talento. Sumagot lang si Hiroshi na humihingi siya ng paumanhin dahil nakalimutan na niya ang lahat mula noong siya ay tao pa. Samantala, sa base camp, naging napakapanganib ng sitwasyon. Narinig ang mga putok ng baril at iniutos ni Dries sa kanyang mga clone na protektahan ang lahat sa anumang paraan. Sa kasamaang palad, ilang putok pa ang umalingaw-ngaw at nalipol ang lahat ng kanyang mga clone. Binanggit ni Haiha na may isa pang sniper at kung matamaan si Newman, kung gayon, ito na ang katapusan ng gubat ng mga dakila. Tumanggi si Haiha na mangyari ito kaya naghanda siyang lumaban. Bumalik kina Toya at Hiroshi, narating na nila ang kuta ng lupa. Hindi na malayo ang pangunahing kastilyo sa sandaling malampasan nila ito kaya sumulong sila. Sinabog ni na Jason at explosion ng pintuan sa harap at lubhang napinsala si Hiroshi. Toya ay nag-aalala ngunit ipinapaalala ni Hiroshi sa kanya na siya ay walang kamatayan. Lumabas na may naghihintay na pala sa kanila at sinabi niya na nagsasawa na siya sa pag-upo lang. Lumabas ang lalaking nagngangalang Rudel at nagpahayag na panahon na para sa kanilang pagtatapos.
Sinabi ni Hiroshi kay Toya na huwag makialam sa laban na ito dahil alam na niya na si Rudel ang Phoenix ay narito para sa kanya. Bumalik kay Haiha, nakita natin na napansin niya ang kaaway. Ginamit niya ang kanyang talento na tinatawag na White Hell upang baguhin muli ang kanyang kapaligiran. Sinabi ni Haiha na matagumpay niyang naakit ang kaaway, at ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay gapiin siya. Nagtataka siya kung nakita niya ang akala niyang nakita niya ngunit tinutukoy niya na imposibleng mangyari yun. Sinubukan niyang mag-focus sa kanyang kalaban ngunit hindi na niya ito makita. Doon mismo, lumitaw siya sa tabi niya at itinuro na medyo masyadong mahaba ang kanyang bar aisles. Ipinaliwanag niya na nagiging dahilan ito ng kanyang pagiging walang kalaban-laban kapag may nakalapit sa kanya ng husto. Dagdag pa rito, naniniwala siya na masyadong umaasa siya sa kanyang panilip. Sa mga talento niyang tulad ng kanya, ang iron sights lang talaga ang kailangan niya. Ganap na nabigla si Haiha at hindi niya maintindihan kung bakit ganito kalapit ang gustong marating ng isang sniper. Naakit ang lalaki sa kanyang talento dahil nakagawa siya ng isang dimensyon ng siksik na kamalayan. Habang narito, ang daloy ng oras sa labas ay bumagal hanggang sa huminto. Nakakita si Haiha ng mga puting balahibo na nanggagaling sa kanya kaya naisip niya kung Hathcock ang pangalan nito. Kinumpirma niya ito at binati si Haiha. Sabi niya na ang kanilang labanan ay magiging napakalaki kaya dapat silang magsimulang muli. Lalayo siya ng 2,000 talampakan at hindi sila maaaring bumaril bago siya makarating doon. Lalo pang nalito si Haiha habang sinabi niya na ito ay isang maalamat na bayani ng digmaan sa Vietnam. Tinawag na White Feather Hathcock. Ibig sabihin nito, isa siyang mahusay na class returner kaya't iginigiit niyang malaman kung ano ang ginagawa niya sa hukbo ng mga makasalanan. Sinabi niya rito na huwag mag-alala dahil maiintindihan niya matapos ang kanilang duelo. Balik tayo sa ating bayani, itinuro ni Toya na si Rudel ay isang kilalang piloto. Hindi siya kriminal kaya't nagtataka si Toya kung bakit may isang hindi makasalanan sa hukbo ni Yang. Akala niya, tanging mga criminal returner lang ang nasa hukbo ng mga makasalanan. Nagtataka si Rudel kung Toya ang pangalan niya at hindi maintindihan ni Toya kung paano nalalaman ng lalaking ito ang pangalan niya. Nagulat si Rudel sa lahat nang bigla niyang pinaputukan si Hiroshi, diretso sa mukha. Gumanti si Hiroshi ng atake ngunit walang tinamong pinsala si Rudel mula rito. Sinabi lang ni Rudel kay Toya na manood ng mabuti dahil malapit ng lumino ang lahat. Aniya, lahat ng sagot ay matatagpuan sa larangan ng digmaan at inaktibo niya ang mga trumpeta ng Jericho. Nagpaulan ng mga bomba ang kanyang kakayahan at lubhang napinsala ang buong katawan ni Hiroshi. Namangha si Rudel nang makita ang regenerasyon ni Hiroshi at ngayon ay naiintindihan na niya kung paano gumagana ang kanyang immortalidad. Ito'y kahangahangang tanawin ngunit sa kanyang opinyon, hindi ito tunay na immortalidad. Sinabi sa kanya ni Hiroshi na mura ang mga salita at ang mga taong tulad nila. Usapan sa pamamagitan ng bala. Hindi na kailangang 2 beses pang sabihan si Rudel kaya sinabi niyang magkakaroon sila ng magandang usapan at inilabas niya ang kanyang sandata. Si Toya ay nakatingin sa malapit at iniisip kung paano ito ay isang labanan sa pagitan ng 2 immortal. Ang tanging problema ay ang malaking pagkakaiba sa kanilang kapangyarihan. Sa kasamaang palad, si Hiroshi ay gumagamit lamang ng mga baril at granada. Hindi tulad ni Rudel na may malakas na machine gun at ang kanyang nakakatakot na mga bomba. Ang labanan ay naging napakaisapanig habang ginagamit ni Rudel ang kanyang buong arsenal upang pigilan si Hiroshi na makapagpasimula ng anumang uri ng ganting atake. Iniisip ni Toya kung paano. Ang tanging makapagpapabago sa laban na ito ay ang ganap na kakayahan ni Fabre sa pagtatago. Sa ibang dako, nakita natin na naligaw si Fabre at napasok siya sa gulo. Napansin siya ng 2 misteryosong makasalanan malapit. Pinapaalalahanan ni Fabre ang sarili na imposibleng makita siya kaya ang pagtingin nila sa direksyong ito ay tiyak na nagkataon lang. Walang sino man ang makakadiskubre sa kanya kaya dapat ligtas siya. Siyempre, nabigla si Fabre nang mapilitan siyang umilag sa isang atake. Nakakagulat, alam ng babae ang lahat tungkol kay Fabre at sa kanyang kakayahan. Ang kanyang ganap na pagtatago ay hindi lamang nagpapagawang siya ay hindi nakikita ngunit tinatakpan din ito ang bawat tunog na ginagawa niya. Ipinakilala ni Hitler ang sarili niya at sinabing ang tahimik na lalaki ay nagngangalang Paul. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na alam niya ang iniisip ni Fabre.
Nagtataka na ngayon si Fabre kung paano nila nalaman ang tungkol sa talento niya at kung bakit hindi gumagana sa kanila ang kakayahan niyang magtago. Inihayag ni Hitler na ang talento niya ay tinatawag na mastermind at nagbibigay daan ito sa kanya upang malaman ang mga kakayahan ng sinuman. Hindi lang talento ni Fabre ang alam niya dahil nalaman na rin niya ang mga kakayahan ni Darwin, Schrödinger, Fisher, at Einstein. Ang mga talento at ang mga nakaraang buhay ng lahat ng miyembro ng puwersa ng mga dakila ay nalutas na. Sinusuri ni Fabre ang sitwasyon at iniisip kung paano may talento ang maliit na kayang tuklasin ang kanyang mga kakayahan habang ang higanteng si Polt naman ang humaharang sa kanyang panakaw na galaw. Ngunit itinama siya ni Hitler at sinabing hindi hinaharang ang kanyang panakaw na galaw. Sa halip, sinalaglang nila ito sa pamamagitan ng amoy. Ginamit ni Polt ang kanyang kakayahan na tinatawag na bunga ng pagkasira upang bulukin ang buong kagubatan sa paligid nila. Ang mga puno ay nanglulupaypay, nakakalat ang mga dahon, at bumubula ang lupa. Ang amoy ng bulok ay bumabalot. Sa hangin at sa gitna ng lahat ng iyon, ang lubos na kawalan ng amoy ni Fabre ang nagpapabukod tangi sa kanya. Malinaw na malinaw siya kahit palubos siyang hindi nakikita at hindi naririnig. Sabi ni Hitler huli na ang lahat dahil napasok na ni Fabre ang isang masalimuot na bitag. Ang mga sundalong kalaban na hinahabol ni Fabre ay pain lamang, at ang pagkaubos nila ang nagsabi kay Hitler kung gaano nakalapit si Fabre. Hanggang ngayon, habang nag-uusap sila, ang katiwalian ni Polt ay patuloy na lumalaganap at lumilikha ito ng mas matinding baho. Habang lumalakas ito, mas nagiging halata lang ang kawalan ng amoy ni Fabre. Si Fabre ay lubusang nasukol at nagtapos ng buhay si Polt. Sabi niya na sayang na si Fabre ay hindi mahalata kahit sa kamatayan at nagpatuloy silang dalawa. Balik kina Hiroshi at Riddle, nagpapatuloy ang matinding labanan ng mga immortal. Si Riddle ay nananatiling nangingibabaw habang sinasabi niya na walang epekto ang anumang ginagawa ni Hiroshi. Sinabi ni Hiroshi kay Toya na talo na siya at inamin niya na tunay na kasukat si Riddle ng mga dakila. Ang kanyang kakayahan sa opensa at depensa ay higit na nakahihigit at inamin ni Hiroshi na wala siyang nakikitang paraan upang manalo sa labanang ito. Gayunpaman, napansin ni Toya na parang nasisiyahan si Hiroshi. Nag-isip si Hiroshi at inamin na hindi niya ito maitatanggi. Nasisiyahan siya sa laban ngunit napakadelikado pa rin ang kanilang sitwasyon. Hindi niya makita kung paano sila mananalo ngunit hindi rin niya sila maaaring hayaang matalo. Noon din, naisip ni Hiroshi kung napapagod ba si Toya pagkatapos gamitin ang kanyang talento. Sabi ni Toya na lagi siyang napapagod at inihayag ni Hiroshi kung ano ang ibig sabihin nito para sa kanilang laban. Ang paggamit ng kanilang talento ay nagpapahirap sa kanilang pisikal at mental na stamina kaya may limitasyon maging ang immortalidad. Dahil napaka one-sided ng laban na ito, si Hiroshi ang unang aabot sa limitasyong yun. Diretsahan niyang sinabi kay Toya na matatalo siya kay Riddle. Balik kay Heihaw, nalaman niyang puro dummies lang pala ang pinupuntirya niya. Nililin lang siya ni Hitchcock para puntiryahin ang mga ito pero hindi siya gumanti ng putok kahit minsan. Doon niya napagtanto na hindi sa ayaw niyang gumanti ng putok, kundi hindi niya magawa. Makikita natin ang pananaw ni Hitchcock mula sa 200 metrong layo. Naisip niya na ang abot ni Heihaw sa dimensyong ito ay humigit kumulang 1 kilometro. Ang abot niya ay 600 metro lang kaya wala siyang laban sa isang harapan na putukan. Ang tanawing nababalutan ng nyebe ay nagbibigay kay Heihaw ng kalamangan at alam niya yon. Samantala, napagdesisyonan ni Heihaw na hindi siya walang pakialam kung bakit kumampi sa kalaban ng isang mahusay na tagapagbalik ng klase. Siya ay tuwang-tuwa na sa wakas ay may tunay siyang hamon sa unang pagkakataon. Hindi niya mapigilan ang kanyang kagalakan at sabik siyang makita kung paano makakaalis si Hitchcock sa sitwasyong ito. Mabilis na nawala ang kanyang kagalakan nang sumuko lamang si Hitchcock. Alam niyang dehado siya ng husto ngunit hindi niya inaasahan na susuko siya ng walang laban. Sinira lang niya ang lahat ng kasiyahan kaya gusto niya itong pahirapan. Sinabi niya rito na maramdaman ang takot ng unti-unting mapinsala, at naghanda siyang bumaril. Sa mga sandaling yon ay nagulat siya nang mapunta siya sa kakayahan ni Hitchcock na tinatawag na Green Hell. Idineklara ni Hancock na nagkaroon siya ng kalamangan sa sariling teritoryo sa pamamagitan ng pagpilit sa kanyang kalaban na lumaban sa kanyang teritoryo. Itinuro niya na ang kanyang kakayahan ay katulad din ng sa kanya.
Napagtanto ni Heihaw na nasa lugar siya ng pangangaso ni Hitchcock, na ang tropikal na gubat ng digmaan sa Vietnam. Ang kakaiba ay nababalutan ito ng nyebe. Sabi ni Hitchcock na maganda ito dahil ang gubat na nababalutan ng nyebe ay hindi maiisip sa totoong mundo. Nagtagpo na ang kanilang mga talento at napante na ang larangan ng labanan. Sinasabi niya na sadyang nakakapagpabilis ito ng tibok ng puso at tinatanggal ni Heihaw ang kanyang hood upang manatili sa dati. Sa ibang lugar, patuloy na naglalakbay sina Newton at Ayn patungo sa kastilyo. Nag-aalala si Ayn dahil hindi niya magamit ang kanyang kakayahan dito ngunit sinabi ni Nguyen sa kanya na huwag mag-alala. Hindi sila mapupunta sa harapan dahil ang trabaho nila ay magbigay suporta mula sa likuran. Dagdag pa rito, sinabi niya na marahil ay natalo na nina Darwin at ng iba pa ang lahat ng kalaban. Alam ni Ayn na malakas ang kanilang koponan ngunit palaging may posibilidad na makalusot ang ilang makasalanan. Bigla na lang ay sumuntok si Ayn, si Newton nang mabigla siya sa isang maliit na nilalang. Hindi niya magagamit ang teleport dito kaya ang una niyang reaksyon ay sumuntok. Sabi ni Newton na dapat na natili na lang siya sa likod pero pinaalalahanan niya ito na kailangan niyang tuldukan ang buhay ni Yang. Sabi ni Newton na malaki siguro ang kahulugan ng dati nilang pinuno para sa kanya pero tumanggi siyang pag-usapan nito. Nais niya na sana ay magbukas ito ng kaunti para matulungan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Noon din ay natakot si Ayn sa isang bagay sa anino. Lumabas na ito ay isang nabubulok na bangkay at kinailangan ni Newton na sabihan siyang tumahimik. Malapit lang si Hitler at naiisip niya kung paano. Ang kakayahan ni Darwin ay tinatawag na evolutionary theory. Nagbibigay daan ito sa kanya na baguhin ang kanyang katawan ayon sa gusto niya at umayon sa anumang sitwasyon. Sinasabi niya na ito ay lubos na kahangalan at ang kanyang ebolusyon ay isa lamang magarbong pangalan para sa pagbabago tungo sa mga umiiral ng anyo ng buhay. Mas mainam itong ilarawan bilang metamorphosis kaysa ebolusyon. Ito ang dahilan kung bakit madali lamang natapos ang buhay ni Darwin matapos matalo ni Paul. Nagtataka si Hitler kung gaano pa katagal magtatago ang isang tao at nakikita natin na si Schrödinger ang tinutukoy niya. Alam na niya na ang kakayahan nito ay nagbibigay daan sa kanya na malayang pumili mula sa iba't ibang posibleng kinalabasan. Nagtatanong lang ito kung bakit siya magtatago. Tamang hula ni Hitler na kahit sa lahat ng kanyang opsyon, ang posibilidad na manalo si Schrödinger ay 0%. Ibig sabihin nito ay wala siyang laban ng walang anumang paborableng kinalabasan na mapagpipilian. Sa kanya ang tagumpay kung mayroon lamang siyang 1% na tsansa ngunit hindi ito ang sitwasyon dito. Naintindihan na ni Hitler ang lahat ngunit ipinahayag ni Schrödinger na hindi pa siya natatalo. Sa kasamaang palad, sa sandaling ipakita niya ang kanyang sarili, lubos siyang nag-api. Isang atake mula kay Fischer ang muntik ng tumama kay Paul ngunit hindi ito nagtagumpay. Pinupuri ni Hitler ang mga pagsisikap ni Fischer dahil gumamit ito ng isang hindi kapani-paniwalang taktika. Ang pagsasakripisyo ng piyon para matalo ang iyong kalaban ay isang fundamental na bahagi ng chess. Alam na ni Hitler na siya si Fischer at ang kanyang talento ay tinatawag na Divine White Army. Nanalasa si Polt at inalis niya ang lahat ng pyesa ni Fischer. Ipinaliwanag ni Hitler na limitado lang ang mga estratehiyang magagamit niya dahil nakapirmi ang bilang ng mga pyesa at ang kanilang paggalaw. Hindi tulad sa chess, ang lakas ng magkatunggaling hukbo sa tunay na digmaan ay hindi kailanman pantay. Para patunayan ang kanyang punto, sinabi niya na si Polt ay isang pambihirang pirasong kayang alisin ang buong board ni Fischer sa isang iglap. Pagkatapos ay sinabi ni Hitler na ikinalulungkot niyang sabihin na walang ganoong bagay na stalemate sa isang totoong labanan. Nagdeklara siya ng checkmate at tinapos ni Polt ang buhay ni Fischer. Sinubukan ni Ayn na pakalmeyan ang sarili dahil kakapanood lang niya sa dalawang kalaban na walang kahirap-hirap na tinapos ang buhay ng tatlong mahuhusay na class returner. Sa kasamaang palad, nakasalalay sa kanya at kay Newton ang pagpigil sa kanila dito dahil tapos na ang lahat kung makalagpas sila. Sinubukan niyang mag-isip ng solusyon ngunit humakbang lang si Newton at ipinakilala ang sarili sa mga kalaban. Kinilabutan si Ayn, habang sinasabi ni Newton sa kanya na hayaan siyang makipaglaban. Kung matalo siya, sa kanya nakasalalay na tiyakin na makakatakas si Newman at ang iba pa. Agad na sumalakay si Polt at napilitan si Newton na umakyat sa puno. Iniinsulto siya ni Hitler sa pagtakbo ngunit naiisip ni Newton na hindi siya magagalit sa mga insulto.
Gayunpaman, iniisip niya kung may pag-asa ba siya laban kay Paul. Sapat ang lakas niya para bulukin ang buong kagubatan at wala pang nakatama sa kanya. Sinisira ni Paul ang puno kaya wala nang pagpipilian si Newton kundi ang tumakbo. Ipinaliwanag ni Hitler na walang makakatago sa kanya dahil sa kanyang talento ng pagkaalam sa lahat. Alam pa niya na nandito pa rin si Ein at ang kanyang kakayahan ay tinatawag na spatial translocation. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapalit ng dalawang espasyo sa loob ng ilang millisecond, na nagpapahintulot sa kanyang makagalaw na parang nagte-teleport. Maituturing itong isa sa mga pinakamakapangyarihang kakayahan dahil sa pandaigdigang saklaw at iba't ibang gamit nito. Gayunpaman, mayroon itong isang malaking kapintasan. Hindi makapag-teleport si Ein sa mga hindi kilalang lokasyon. Limitado ang kanyang mga opsyon sa mga coordinate na nairehistro na niya sa pamamagitan ng pagpunta roon ng lakad. Kaya naman nasa likuran siya ng laban, pinapalawak ang saklaw ng mga lokasyon na kaya niyang mag-teleport sa. Natigilan si Ein sa takot dahil alam ni Hitler ang lahat ng kanilang nagawa, hanggang sa pinakamaliit na detalye. Nahahalata ni Newton na lumalala ang sitwasyon dahil isang balisa si Ein. Napansin niya ang kaparehong nilalang mula noon at nagtataka siya kung bakit ito narito. Dinampot ito ni Newton at nagulat siya nang sa wakas ay may napagtanto siya. Lumapit si Paul upang wakasan ang buhay ni Ein ngunit tinulak siya pabalik ni Newton. Pagkatapos ay kinailangan niyang sabihin kay Ein na huwag silang hayaang gamulo sa isip niya. Sa wakas ay si Hitler naman ang nagulat dahil nagawang tamaan ni Newton si Paul mula sa di inaasahang anggulo. Hindi yun dapat posible at nagtataka siya kung nalaman na ni Newton ang nangyayari. Ibinunyag ni Newton na nahanap niya ang kahinaan ni Paul sa pamamagitan ng paningin ni Paul mismo. Inilabas niya ang lasong mula sa kanyang jacket at ipinaliwanag na ito ang nagbunyag kay Paul. Napansin niya na sinusundan sila ng lasong at may selyo sa tiyan nito. Nang hawakan ni Newton ang selyo, nakita niya ang paningin ng ibang tao. Nalaman niya na ang talento ni Hitler ay nagbibigay daan sa sinumang nilalang na humipo sa kanyang selyo upang ibahagi ang kanilang pandama sa kanya. Inilagay ni Hitler ang mga selyong ito sa mga hayop at insekto sa kagubatan. Bago pa man para masubaybayan niya ang bawat galaw nila. Ganito nakapag-atake si Paul nang may gayong katumpakan kahit nagtatago sila. Nilagyan din ni Hitler ng kanyang mga selyo ang lahat ng sundalong kinalaban nila na nagbigay sa kanya ng pinakamagandang pwesto tuwing ginagamit ng mga dakila ang kanilang mga talento. Ganito niya natukoy ang lahat ng kanilang kakayahan. Hindi kailanman ginamit ni Ein ang kanyang kakayahan kaya nagtataka siya kung paano nalaman ni Hitler ang sa kanya. Pinaalalahanan siya ni Newton na personal na kilala niyang ang mga dakila at dapat niyang tiyakin ang mga detalye sa mga makasalanan. Tinawag ni Newton na isang panloloko ang kakayahang malaman ang lahat ni Hitler ngunit hindi pa rin natitinag si Hitler. Sabi niya, ang pagkaalam sa lahat ng ito ay hindi magpapabago sa kanilang kapalaran. Hindi nila kayang lipulin ang bawat hayop at insekto sa kagubatan at hindi rin nila mapipigilan ang katiwalian ni Paul. Dalawa lang ang kanilang pagpipilian at iyon ay ang tumakas o mamatay. Naglunsad si Paul ng isang atake at napaatras ang ating mga bayani. Sinabi ni Newton kay Ein na baguhin ang plano at lumapit sa kanya. Itinuro niya na hindi pa niya nagamit ang kanyang talento sa buong digmaang ito. Nangangahulugan nito na ito ang nag-iisang hindi alam na salik na hindi mapagpaplanuhan ng kalaban at ito ang tanging pag-asa nilang manalo. Kasama ang iba, patuloy na nakakatanggap si Hiroshi ng matinding pinsala at nagpaputok siya ng bomba pabalik kay Riddle. Lubos na humanga si Riddle dahil basta na lang ibinato ni Hiroshi ang 250 kilong bomba na parang wala lang. Nagpapatuloy ang kanilang matinding laban at inaamin ni Riddle na mahusay lumaban si Hiroshi bilang isang immortal. Gayunpaman, itinuturo niya na bumabagal na ang bilis ng pagre-regenerate ni Hiroshi. Sumagot si Hiroshi na nagsisimula na ring magkaroon si Riddle ng ilang gallows, na nangangahulugang tuluyan ng lumalabas ang lawak ng kanyang pagiging mortal. Lubos na naguguluhan si Toya habang nanunood dahil si Hiroshi ay walang ginawa kundi sumugod ng Padalos-Dalos. Umaatake siya ng walang pag-iisip at ginagamit lang ang kanyang mga ripple at kamao. Hindi ito ang dating siya at hindi maintindihan ni Toya kung ano ang nangyari sa kalmadong sundalo na kilala niya. Saka ipinaliwanag ni Hiroshi ang naaalala niya mula sa kanyang nakaraan.
Nang una siyang magkamalay, may mga talulot ng bulaklak na nahuhulog mula sa kanyang leeg. Kakaiba man, alam niyang nagising ang kanyang talento. Ang kapalit nito ay malabo ang lahat ng kanyang alaala ngunit nagpasya siyang hindi na kailangan. Upang pag-isipan yun, hindi nagtagal, siya ay naimbitahan ng pangkat ng mga dakila na nagnanais na sumama siya sa kanilang misyon upang tulungan ang sangkatauhan. Tinanggap ito ni Hiroshi at siya ay napuspos ng damdamin sa pagiging isa sa mga dakila. Nagtaka siya kung ano ang kanyang layunin ngunit walang sinumang nagsabi sa kanya na huwag mag-alala. Ang mundo ay laging puno ng kaguluhan kaya palaging may magagawa siya. Ipinadala siya ni Newman sa mga puok ng labanan sa iba't ibang panig ng mundo, tulad ng totoong Hiroshi Fanasaka. Ang pakikipaglaban sa puok ng labanan ay nag-iwan sa kanya ng walang pagdududa at malinaw na siya ay tunay na naging isa sa ang mga dakila. Si Hiroshi ay isang halimaw na tila walang kamatayan at nag-iisa niyang tinalo ang buong puwersa. Sinabi niya na kung ang ginagawa niya ay nakakatulong sa sangkatauhan, sulit na sulit sumama sa mga dakila. Sinabi ni Hiroshi sa sarili na magpatuloy at tahakin ang daan patungo sa kadakilaan. Gayunpaman, kakatwang, nagsimula siyang mangulila sa kanyang matagal nang nakalimutang nakaraan at isang tahimik na pagkabagot ang nagsimulang lumukab. Sa kasalukuyan, hindi na kayang tumayo lang ni Toya at panoorin si Hiroshi na masaktan ng paulit-ulit. Pumasok siya sa laban at sinabi ni Riddle sa kanya na mas mainam kung manatili siya sa labas. Nito, hindi maintindihan ni Toya ang nangyayari nang mapagtanto niyang hindi siya inaatake ni Riddle. Walang katuturan nito kaya siguradong may dahilan bukod sa pagnanais na panatilihin itong labanan ng mga immortal. Hindi sigurado si Toya kung ano ang dahilan, pero baka ito ay isang bagay na maaari nilang samantalahin. Sinabi niya kay Hiroshi na may pag-asa pa rin sila at hindi na niya kailangang lumaban hanggang kamatayan. Hirap na hirap si Hiroshi intindihin kaya hinimok siya ni Toya na isipin ang dahilan kung bakit siya kailangang mabuhay. Ang mga salitang ito ay nakaabot sa kanya habang si Hiroshi may napagtanto. Ito ang gumising sa kanya mula sa kanyang padalos-dalos na pag-iisip at pinasalamatan niya si Toya. Sinabi niya rito na umupo lang at manood dahil hindi na niya kailangang makialam. Pagkatapos ay humarap si Hiroshi kay Riddle at sinabi rito na nagpapasalamat siya. Ang pakikipaglaban sa labanang ito ang siyang tuluyang nagpaunawa sa kanya kung ano ang bumabagabag sa kanya. Napagtanto niya na hindi siya kailanman naging tunay na kabilang sa mga dakila at hindi niya kailanman ginustong tulungan ang sangkatauhan. Ang tanging gusto lang niya ay makipaglaban. Isang matindi at matapat na labanan tulad nito kung saan parehong napupudpod ang lakas ng bawat manlalaban. Sinabi ni Riddle na ganoon din ang nararamdaman niya, at ito ang eksaktong dahilan kung bakit niya piniling labanan ang puwersa ng mga dakila. Alam niyang masisiguro nito sa kanya ang isang laban-laban sa isa sa mga dakila. Sinasabi niya kay Hiroshi na huwag mag-alala dahil ang pagkauhaw sa kilig ng labanan ay natural lamang. Ang ideyang ito na ang mga dakila ay dapat may matatag na paninindigan at ambisyon ay lubos na kahibangan. Idineklara niya na ang tanging ibinigay sa kanila ng mga talulot ay talento. Itinuro niya na ang talento lamang ay hindi nakakapagpadakila sa sinuman. Karamihan sa mga nagbabalik ay nalalamon ng mga pangalan at talento ng nakaraan, at ang kanilang mga aksyon ay pinapakilos ng delusyon. Nagtataka si Hiroshi kung ano talaga sila, at hindi rin makasiguro si Riddle. Ang alam lang niya ay hindi sila tao at nawala na ang lahat sa kanila. Ang mga taong dati nilang pagkatao ay lubos na nagsakripisyo sa paghahanap ng talento. Ito ay kapalit ng kanilang mga alaala at maging ng kanilang mga pangalan. Hindi na nila malalaman kung ano ang nais makamit ng mga taong yun o kaninong pag-aproba ang kanilang hinahanap. Gayunpaman, sabi ni Riddle na iba ang laruan. Isa siyang hindi kumpletong returner at ibinunyag ni Riddle na nagbigay siyang ng tiyak na utos sa kanyang hukbo na huwag saktan ang sinumang nagpapanatili pa ng kanilang modernong pangalan. Binanggit pa nga niya ang si Toya partikular sa pangalan nito. Si Hiroshi ay nagtataka lamang kung bakit ngunit si Riddle ay hindi man lang alam. Ang tanging masabi niya ay tao pa rin si Toya at mayroon pa rin siyang kinabukasan bukod sa kanyang talento. Sabi ni Hiroshi na talagang kainggit-inggit yun at sumasang-ayon si Riddle sa kanya. Ang dalawa ay nagtaka pagkatapos kung ano ang kanilang mga dating pangalan at sila ay sumang-ayon na siguro ay ordinaryo lamang yun. Pinapanood ni Toya sa malapit at hindi siya makapaniwala na nag-uusap lang sila.
Saka naman sila parehong sumang-ayon na pagod na sila sa pagiging immortal. Nagpasya silang tapusin ang labang ito para sa kanilang sarili at wala nang iba. Wala nang mas mabuting kalalabasan kaysa sa kamatayan para sa kanila, kaya naglaban sila sa isa't isa sa huling pagkakataon. Sa ibang dako, nakita natin na sa kung anong paraan ay kinitil ni Heihachi ang buhay ni Heathcock. Hindi makapaniwala ang mga makasalanan ngunit sinabi niyang sa kanila na huwag mag-alala. Nadala ni Heathcock si Heihachi at ito ay patunay lamang kung gaano siya kagaling na Mama Meryl. Saka sila nanood habang nagtataka si Newman kung may magagawa pa ba si Ned Ingle para tulungan si Heihachi. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat dahil nagwakas na ang kanyang buhay. Naisip ng isa sa mga makasalanan kung may gumagambala kay Yang at sinabi niya na kaya niyang patahimikin ang sinumang nagpapalungkot sa kanya. Ipinaliwanag ni Yang na masaya siya dahil nawakasan ang buhay ni Heathcock ng karapat-dapat niyang kalaban. Sa malapit, ipinahayag ni Heidaw ang kanyang pagdating ngunit nagulat siyang walang tao sa kuta. Nag-alok si Caesar na samahan si Heidaw kapag naghahanap ito ng kalaban ngunit sinabi ni Jube na kaya niyang kumilos ng mag-isa. Nagulat si Caesar dahil hindi niya inakalang kikilalanin nito ang isang karibal tulad ni Heidaw. Ipinaliwanag lang ni Jube na hinding-hindi niya hinahayaang humadlang ang kanyang personal na damdamin sa paghusga ng lakas. Dahil dito, napaisip si Caesar kung sino sa dalawang babae ang mas malakas. Siyempre, pipiliin ni Jube ang sarili niya pero hula-hula na lang kung sino ang mananalo sa laban nila kung masyadong hamaba. Si Heidaw ay isang hindi kumpletong returner na nangangahulugang mayroon siyang nakatagong potensyal. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Jube na hindi niya maiwasang maramdaman na mayroong mali. Bukod sa walang kalaban dito, ang lugar na ito ay masyadong lantad para magsilbing kuta. Nagtataka si Caesar kung itinayo ito para maging kahawig ng Colosseum. Alam ni Jube ang tungkol sa Roman Colosseum pero hindi niya maintindihan kung bakit gagayahin ng mga makasalanan ng isang arena para sa kanilang kuta. Sa sandaling yon, ginulat siya ni Caesar, at pinalagos ang kanyang talam sa dibdib nito. Ipinaliwanag ni Caesar na ganito nila ito itinayo dahil ang Colosseum ay isang magandang lugar upang wakasan ang mga buhay. Balik kay Hiroshi, sinabi niyang may nais siyang itanong kay Riddle bago sila magpatuloy. May ilang dakila ang naghihinala kay Toya na isang especially iya at nais niyang malaman ang katotohanan. Ayon sa kanilang impormasyon, ang makapangyarihang 5 general na tigre ni Yang ay kabilang sa hanay ng hukbo ng mga makasalanan. Kinumpirma ito ni Riddle at inihayag na ang huli sa 5 ay isang undercover na ahente sa kagubatan ng mga dakila. Nagtataka si Hiroshi kung hindi si Toya. Kung gayon, sino ang especially iya na ito? Inihayag ni Riddle na ito ang bayani ng Roma na umukit ng pangalan sa kasaysayan gamit ang panulat at tibak. Siya ang pinakamakapangyarihang nagbabalik sa lahat ng 5 general na tigre. Tapos na ang pagbabagong anyo ni Caesar at nanunood si Heidel ng gulat na gulat. Nagwakas ang buhay ni Jube at sinabi ni Caesar na nahulog na ang bato noon pa man. Naisip niya na ang pagiging taksil ay matamis sa panlasa, ngunit napagtanto niya ngayon na hindi pala ito kasing sarap ng inaakala. Agad siyang inatake ni Heidel at tinawag siyang taksil. Madali siyang itinulak pabalik ni Caesar at nagtaka si Heidel kung paano siya nito naihagis ng ganoon kalayo. Sinabi ni Caesar na isang malaking kamalian niya ang lumapit ng napakalapit sa kanya. Totoo ito lalo na dahil sa sandatang hawak niya. Ipinaliwanag niya na ang longsword ay karaniwan sa mga kabalyero ng krusada hanggang sa digmaang 100 taon. Hanggang ngayon, patuloy itong nagiging isang lubhang maraming gamit na sandata. Idinagdag niya na ang half-swording ay isang posisyon kung saan sa paghawak sa talam, ang gumagamit ay maaaring makipaglaban ng malapitan. Patuloy na ipinapaliwanag ni Caesar kung gaano ito kahusay, ngunit mabilis itong naitabig ni Heidel. Gayunpaman, nabigla niya si Heidel sa pamamagitan ng pagdakip sa talam at paggamit nito para itulak siya paatras. Ipinaliwanag niya na ang Mortschlag ay isang teknik kung saan ginagamit ang kanilang espada bilang pamalo. Ipinahayag niya na walang laban si Heidel dahil marami pa ring hindi mabilang na paraan para makakaatake siya gamit ang kanyang longsword. Sa kasamaang palad para sa kanya, hindi lang ito ang nag-iisang sandata mula sa kanluran. Pagkatapos ay ipinakita pa ni Caesar ang kanyang kahangahangang kapangyarihan habang nagpagulong siya ng ilang dice. Ang bawat isa ay lumapag sa magkaibang numero at bawat numero ay nagpapatawag ng ibang sandata.
Ang kanyang kakayahan ay tinatawag na Hero's Testament at nagbibigay daan ito sa kanya na gamitin ang anumang sandata sa buong potensyal nito. Pagkatapos, isa-isa niyang ginamit ang bawat sandata sa kanyang arsenal. Ginamit niya ang napakalaking Sway Hunter, ang mabilis na hilt rapier, at ang hindi mahaharang na shuttle at wala ng pag-asang makalaban pa si Heidel. Ginamit ni Caesar ang mapanirang Swordbreaker dagger at lubos niyang pinahina si Heidel. Malubha na siyang natatalo sa laban at sinabi ni Caesar na oras na para gamitin ang nakamamatay na espada ng Verdugo. Ang sandatang ito ay nagdudulot ng di kapani-paniwalang pinsala dahil hinahati nito ang Colosseum. Sinabi ni Caesar na masdan niya ang lakas ng tipan ng bayani, ang talento ng dakilang Caesar. Gayunpaman, sinabi niya na ang pangunahing talento niya ay ang estratehikong paggabay sa mga hukbo tungo sa tagumpay. Ang di kapani-paniwalang kapangyarihan na nasaksihan niya ay isa lamang pangalawang talento. Hiningi ni Heidel na malaman kung bakit niya sila ipagkakanulo gayong mayroon siyang ganitong di kapani-paniwalang kapangyarihan. Sinabi lang ni Caesar na ito ay dahil hindi siya kailanman naging kakampi nila. Pagkatapos ay sinabi niya na gustong lumaban ni Heidel ng malalakas na kalaban. Aniya, dapat ay magpakita siya ng kaunting higit na kagalakan dahil makakalaban niya ang dakilang si Caesar. Sa sandaling yun, pinagagalit niya si Heidel sa pamamagitan ng pagbuhat sa walang buhay na katawan ni Jubei. Sinasabi niya na ito ay isang pagkakataong minsan lang sa buhay para sa kanya ngunit sawang-sawa na si Heidel. Umaagos ang kakilakilabot na dilim mula sa kanyang katawan at iginigiit niyang ilayo ni Caesar ang marumi nitong mga kamay kay Jubei. Nausisa si Caesar nang mapansin niyang nagsisimula ng magbago si Heidel. Nagtataka siya kung ano ang nag-uudyok dito at nagpasya siyang suwayin ang mga utos ni Yang. Hindi niya mapipigilan ang sarili dahil gusto niyang makita mismo kung ano ang kayang gawin ng isang hindi kumpletong returner. Samantala, patuloy pa ring humaharap sina Ein at Newton kina Hitler at Pohl. Ginagalit ng dalawa ang malaking lalaki at iniiwasan ang kanyang mga atake. Naglaan ng oras si Hitler habang maingat niyang sinusuri ang paglipat espasyo ni Ein. Halos imposibleng mahuli sila kapag pagtakbo ang buong stratehiya nila. Para mas mahirapan, nananatili sila sa labas lamang ng saklaw ng korupsyon. Natuklasan ni Newton na ang saklaw ng korupsyon ni Pohl ay limitado sa radius na 6 na metro. Inaabot din siya ng mahigit 1 segundo bago niya ito maaktibo. Sa kabilang banda, ang kakayahan ni Newton na fruit of gravity ay sumasaklaw sa radius na 4 na metro. Ibig sabihin, may saklaw ng agarang kamatayan na 2 metro. Newton at Ein ay nasa matinding dehado ngunit naniniwala siya na mayroon pa rin silang pag-asa. Patuloy na iniinis ni Newton si Pohl sa pagsasabing hindi siya makatama kahit sa pader ng kamalig. Sumali si Ein at tinawag si Pohl na isang malaking tanga. Napagtanto rin ni Newton na ang estratehiya ng pambubuska na pambata ay posibleng umepekto kay Pohl dahil masyadong matalino si Hitler para direktang dayin. Ang pinakamabuti nilang pagkakataon ay guluhin ang pagtutulungan ng kalaban. Nagtataka si Ein kung ang ganoong pambata ay talagang gag-ana kaya sinabi ni Newton na kailangan nilang subukan ang lahat. Umepekto ang panunukso dahil hindi pinansin ni Pohl ang utos ni Hitler at sumugod sa kanila ng galit. Sinabihan ni Newton si Ein na manatiling malapit dahil gagamitin nila ang pagkakataong ito upang sumalakay. Iiwasan nila ang susunod na pinsala sa huling sandali at tatapusin siya bago pa siya makasugod muli. Sa kasamaang palad, habang papalapit ang pag-atake, inihayag ni Hitler na isa lamang itong bitag. Itinulak ni Newton si Ein sa ligtas na lugar ngunit tinamaan siya ng atake dahil sa kanyang ginawa. Sabi ni Hitler na kahanga-hanga si Newton dahil nagawa nitong iwasan ang agarang kamatayan sa pamamagitan ng pagbaluktot ng espasyo gamit ang kanyang puwersa ng grabidad. Pinuri rin sila ni Newton dahil talagang naloko nila siya. Si Pohl ay kumilos lang na parang walang kontrol at sinadyang limitahan ang saklaw ng kanyang pinsala. Ito ay isang masalimuot na bitag at lahat ay binalak upang akitin sila. Inihayag ni Hitler na sa buong kapangyarihan, ang talento ni Pohl ay sumasakop sa radius na 50 metro. Idineklara niya na ang pagkabigo ni Newton na basahin ang sitwasyon mula sa unang galaw ay nangangahulugang wala siyang pagkakataon. Napagtanto ni Newton na pinaglalaroan lang siya mula sa simula at humingi siya ng tawad kay Ein. Siya ang umako ng buong responsibilidad at sinabi niya kay Ein na alagaan si Neumann para sa kanya.
Saka lang nag-teleport si Ein sa harap niya at nagtaka si Hitler kung magandang ideya ba talaga yon. Sinabi ni Newton na tumakas siya ngunit pinatahimik siya nito. Sinusubukan niyang paalalahanan siya na kung matatapos ang buhay niya rito ay hindi na niya makukuha ang paghihiganti niya. Alam yon ni Ein, syempre, ngunit ayaw pa rin niyang sumuko. Noon din, hinawakan siya ni Polt at inihagis siya kay Newton. Sa ilang kakaibang dahilan, sinabi ni Hitler na dapat na lang nilang ituring na tabla ito. Sinabi niya na tila nagpasya si Polt na hayaan silang mabuhay. Para naman sa kanya, wala siyang kakayahan upang tapusin ang buhay ng sinuman sa kanila kahit na gusto niya. Samantala, nawalan na ng kakayahang lumaban sina Ein at Newton. Ito ang kahulugan ng tabla kaya sinabi ni Hitler na dapat nilang tanggapin ito. Galit na galit si Ein dahil ayaw niyang kawan ng ganito. Pinapakalma siya ni Newton at sinabi kay Hitler na kung pakakawalan nila ang mga ito ay paulit-ulit lang silang susugod para umatake. Hindi sila susuko sa pagtalo sa mga makasalanan hanggang matapos ang laban. Ikinagulat niya sila nang ibunyag niya na hindi na ito kakailanganin. Ang dahilan ay dahil magtatapos ang laban na ito sa lubusang pagkalipol ng hukbo ni Yang. Ito talaga ang kanilang intensyon bago pa man magsimula ang laban. Siyempre, nakakainis na hayaan na lang mangyari ang lahat ayon sa plano ng mga dakila. Kaya naman gusto nilang pabagsakin ng marami sa kanila hanggat maaari. Gayunpaman, walang bulag na pananampalataya si Ein at Newton sa kanilang mga talento tulad ng iba. Sa halip, gumagamit sila ng panlilinlang at tumatakas. Kitang-kita sa kanya sa kanilang kilos na hindi sila pumunta rito na may layuning makipaglaban. Bukod pa rito ang kanilang ugali, na parang tao, na magprotekta sa isa't isa. Ipinaliwanag ni Hitler na ang tanging nais nilang alisin ay ang mga nasakop ng mga talulod. Ang mga nalinlang sa pag-iisip na sila ay dakila. Hindi niya pinupuntirya ang mga tao at umaasa siyang patuloy nilang pahahalagahan ang kanilang pagiging tao. Kung magagawa nila yon, hindi niya pagsisisihan ang pagligtas sa kanilang buhay. Habang naglalaho sina Hitler at Paul, sinabi ni Hitler na mayroon siyang isang payo. Nagbabala siya na hindi nila dapat paniwalaan ang lahat ng sinasabi ni Neumann. Binati niya ng swerte ang dalawa at tuluyang naglaho sina Hitler at Paul. Nagpulong muli ang dalawang dakila kasama si Neumann at sinimulan silang pagalingin ni Nightingale. Ibinunyag ni Neumann na binawian na ng buhay ang mga kapatid na Wright sa Heha. Dahil dito, hindi na masubaybayan ni Neumann ang iba. Kaya naman nagpapasalamat siyang makitang buhay ang dalawa. Ang tanging miyembro ng puwersang panlusob na nakaligtas ay sina Newton at Ein. Ang lahat ng iba pa ay tinanggal ni na Hitler at Paul. Nagtataka si Newton sa isang bagay at binanggit niya na tila personal na kilala ni Hitler si Neumann. Hindi sumagot si Neumann at nagtaka lang kung bakit niya tinatanong. Ipinaliwanag niya na ang dalawang kaaway nila ay mukhang medyo makatwiran. Nagkaroon pa nga sila ng pagkakaunawaan sa kanila. Dahil dito, pinag-alinlanganan ni Newton kung ang hukbo ng mga makasalanan ni Yang ay talagang ang grupo ng mga kontrabida na sinasabi ni Neumann na sila. Nadismaya si Neumann at sinabing hinahayaan lang niya na hugasan ng kalaban ang kanyang utak. Ipinaliwanag ni Neumann na isinasaalang-alang lamang niya ang lahat ng posibilidad. Binanggit din niya kung gaano kakatwa na kung ang tunay na layunin ni Yang ay magdulot ng pandaigdigang kaguluhan, madali na nila itong nagawa noon pa man. Ang kailangan lang nilang gawin ay hatiin ang kanilang puwersa sa buong mundo at kumalat at maghasik ng kaguluhan. Sa halip, dinala nila ang kanilang buong hukbo sa isang liblib na lugar at naghintay lamang sa mga dakila. Mismong si Yang ay hindi man lang nagpakita at alam ito ni Ein dahil madarama niya ang presensya nito. Kung talagang gusto niyang lumaban, bakit hindi siya mangguna mula sa mga linya ng labanan? Nagsisimula ng isipin ni Neumann na ang hukbong makasalanan ay hindi lang isang organisasyon na ang layunin ay gumawa ng kaguluhan. Ang tanging may katuturan ay mayroon silang nakatagong motibo para sa labanang ito. Nagtataka siya kung may nagpilit sa kanila na sumama sa digmaang ito. Sabi ni Ein na itinulak siya ng galit sa simula, pero kapag iniisip niya, maraming bagay ang hindi nagtutugma. Sinabi niya kay Neumann na ipaliwanag ang lahat ng alam niya dahil gusto niyang malaman kung ano talaga ang nangyayari. Binalaan niya na kung hindi magsasalita si Neumann, kailangan nilang pilitin siyang magsalita. Hindi binabaliwala ni Neumann ang kanilang banta at siya'y naging napakaseryoso. Ipinaliwanag ni Ein na si Neumann ay nasa sakop na ng puwersa ng grabitasyon ni Newton, kaya dapat magsimula na siyang magpaliwanag.
Sa mga sandaling yon, isang kakaibang kadiliman ang bumabalot kay Newton. Sinabi ni Newman na hindi sibil ang kanilang pag-uugali at sa di malamang dahilan, nagbago ang tono ni Newton. Ani niya, tama si Newman at hindi maintindihan ni Ayn kung ano ang nangyayari. Lubos siyang nabigla nang sabihin lang ni Newton na lahat ng naririto ay magkaibigan. Hindi sila dapat magduda sa isa't isa at pwede silang maghintay hanggang matapos ang laban para pag-usapan pa ito. Nagtataka si Ayn kung ano ang nangyari sa kanya dahil hindi ito bahagi ng kanilang plano. Simple lang na sinabi ni Newton na sugatan pa rin si Ayn, kaya dapat ipaalaga niya ito kay Nightingale. Najitla si Ayn nang marealize niya na may ginawa sina Newman at Nightingale sa kanya. Sinabihan siya ni Newton na huwag mahiya, kaya sinampal niya ito sa mukha. Sinubukan niyang gisingin ito sa katotohanan, ngunit sinabi lang nito na nag-aasal bata siya na takot sa karayom. Ginamit niya ang kanyang kakayahan at gumawa ng isang malaking butas sa lupa. Nahahalata niyang gusto nitong makipagtigasan, kaya sinabi nito na sasaktan niya ito ng malubha upang hindi na makakilos. Nagsimulang lumuha si Ayn dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Balik kay Hiroshi, nakita natin na kalalapag lang ni Riddle ng huling tira. Lubos ang kagalakan ni Riddle sa kanilang laban at sinabi niya na nalampasan ni Hiroshi ang kanyang sarili. Dumating si Toya at may inihayag si Riddle sa kanya. Sinabi niya na makakatagpo si Toya ng isang labirint ng mga nakal-alasong halaman sa kabilang panig ng kuta na ito. Inutusan niya ang ating bayani na dumiretso lang dahil hinihintay siya ni Yang sa kastilyo ng Tyranno. Nakagawa din si Hiroshi ng matinding pinsala sa kanya, kaya nagwakas ang buhay ni Riddle. Sa kabutihang palad, nakatayo si Hiroshi at tuwang-tuwa si Toya na makitang ayos lang siya. Sinabi ni Hiroshi na mahiwagang panahon ang laban dahil sa wakas ay nakapaglaban siya. Ayon sa sarili niyang kagustuhan. Hindi para sa anumang ideal, layunin, o tagumpay, kundi dahil lamang sa purong instinct. Hinihimok siya ni Toya na bumalik sa base para mapagamot, ngunit sinabi ni Hiroshi na hanggang dito na lang siya. Nagsisimulang maglaho ang kanyang katawan at sinabi niya kay Toya na dapat na itong umalis. Bago siya umalis, sinabi ni Hiroshi kay Toya na kunin ang kanyang talento. Ang kanyang immortalidad ay walang alinlangan na magagamit niya ng husto. Nagulat si Toya, ngunit ipinaalala ni Hiroshi na gusto niyang nakawin ang kanyang immortalidad dati. Inamin ni Toya na yun ang kanyang naramdaman noon, ngunit yun ay bago pa sila maging magkaibigan. Marami pa siyang gustong itanong at ayaw niyang matapos ang mga bagay sa ganitong paraan. Sabi ni Hiroshi, ang pagiging inosente niya ang eksaktong dahilan kung bakit niya gustong ipagkatiwala ang kanyang talento sa kanya. Binanggit niya na maikli na ang panahon at nakita ni Toya na hindi na nagre-regenerate si Hiroshi. Bumibigay na siya at magtatapos na ang kanyang buhay. Sinabi ni Hiroshi kay Toya na gawin ito para sa kanya bilang kanyang kaibigan. Ang pagkuha sa kanyang kapangyarihan ang nag-iisa niyang pabor. Bilang kanyang huling gawa, sinabi ni Hiroshi kay Toya na ang pangangailangan ng maraming talento ng returner para lang malampasan ang kanyang kapatid ay nagsasabi ng marami tungkol sa kung anong uri ng tao si Seiya. Pagkatapos ay binati niya si Toya ng swerte at nagpaalam ang dalawa. Nakuha ni Toya ang talento ni Hiroshi at pumanaw siya. Ang talentong Heartening Soul ay kay Toya na ngayon. Matapos maunawaan ang lahat ng nangyari, pinapaalalahanan ni Toya ang sarili na patuloy na sumulong. Dumating siya sa isang sementeryo at natanto na ang kastilyo ay napapalibutan ng mga libingan. Sa hindi malamang dahilan, nakasulat ang mga pangalan ng mga dakila sa mga lapida. Isang pangalan ang nakakuha ng kanyang pansin dahil ito ay kay Hiroshi. Pinilit ni Toya ang sarili na huwag itong isipin at pinapaalalahanan ang sarili na tumuon sa pagpapatuloy. Upang ganyakan ang sarili, inaalala niya ang lahat ng kahihiyang kanyang dinanas noon. Sa kastilyo, ipinunto ni Yang na nawala ang kanilang paningin nang matalo si Hitler. Wala silang makita ngayon at wala silang ideya kung darating ba ang kanilang hinihintay. Sabi ng propeta na gagawa pa siya ng isa pang propesya, pero sabi ni Yang hindi na ito kakailanganin. Ito ay dahil dumating na si Toya at malugod siyang tinanggap ni Yang. Salamat sa panunood ng aking recap. Siguraduhing i-like ang video.